Si Das ay isang veteranong sundalo na pagkatapos gumugol ng ilang dekada sa pakikipaglaban sa digmaan ay ginantimpalaan ng hari ng sarili niyang teritoryo. Isang buwan na ang nakalipas mula nang halos pilitin siyang isakay sa isang karwahe at paalisin mula sa kabisera ng kaharian. At sa totoo lang, hindi siya masyadong masaya sa pag-alis na ito. Nang tuluyan ng huminto ang karwahe, sinabi sa kanya ng isa sa mga opisyal na nakarating na sila sa bago niyang teritoryo, at sinabing isa itong angkop na gantimpala para sa isang ulilang biglang umangat sa buhay na tulad niya. Iniabot sa kanya ng opisyal ang isang mapa na nagpapakita ng mga hangganan ng teritoryo kasama ang listahan ng mga supply na personal na ipinagkaloob ng hari. Ipinaliwanag niya na ang demohang ito ay tinatawag na Nesros at mula sa araw na ito, makikilala na si Das bilang Das Nesros. Blanco lamang ang naging reaksyon ni Das at tinitigan lang niya ito hanggang sa umalis ang opisyal. Dahil wala nang ibang magawa, napagpasyahan ni Das na maglakad-lakad sa bago niyang teritoryo. At habang naglalakad siya sa walang hanggang damuhan, naalala niya ang araw na ipinagkaloob sa kanya ng hari ang teritoryong ito bilang gantimpala sa kanyang mga nagawa noong panahon ng digmaan. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Panginoon, ngunit mula sa kaunting sinabi sa kanya, ang trabaho ng isang Panginoon ay manirahan sa kanyang teritoryo, protektahan ang kanyang mga nasasakupan, at mangolekta ng buwis para sa hari. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng ilang oras, ngunit wala siyang nakasalubong kahit isang tao, at wala rin kahit isang puno na makita. Nagpasya siyang huminto at magpahinga muna. At habang umiinom siya ng tubig mula sa isang malapit na sapa, hindi niya napigil ang ngumiti dahil pagkatapos ng maraming taon ng pag-inom ng maputik na tubig sa larangan ng digmaan, ang pagkakaroon ng malinis na tubig ay pakiramdam na isang malaking luho. Pagsapit ng gabi, nakabuo ng desisyon si Das. Sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa lugar na ito. Ngunit kung mukhang wala pa ring pag-asa ang mga bagay-bagay pagkaraan ng 2 araw, aalis siya bago pa siya mamatay rito. Kung aabot man sa ganoon, maghahanap na lang siya ng kalapit na nayon at gagawin ang kanyang sarili na maging kapaki-pakinabang sa kahit anong paraan na kaya niya upang maipagpatuloy niya ang pagbibigay-pugay sa huling hiling ng kanyang mga magulang. Matapos iyon, humiga siya sa lupa at natulog. Kinabukasan ng umaga, biglang nagising si Das nang may sumipa sa kanya. Tumingala siya nang may pagkalito at nakita ang isang batang babae na nakatitig sa kanya pababa. Bago pa man niya maproseso ang mga nangyayari, pilit na inalam ng babae kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya roon. Kalmadong nagpakilala si Das at sinabi sa kanya na natutulog siya. Mukhang naguguluhan ng babae at tinanong kung isa ba siyang tanga, ngunit ipinaliwanag lamang ni Das na inutusan siyang manirahan dito at sa ngayon, ang pangunahin niyang layunin ay manatiling buhay dahil ayaw niyang mamatay. Lalo pang nainis ang babae, kumbinsidong nagbibiro lang siya. Ngunit tiniyak sa kanya ni Das na seryoso siya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang tuparin ang huling hiling ng kanyang mga magulang na maging kapaki-pakinabang sa iba at protektahan ng mga tao sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos niyang magsalita, ang sungay na tumutubo mula sa noo ng babae ay biglang naglabas ng mapusyaw na asul na liwanag. Nakatitig siya sa kanya nang may pagkalito at tinanong kung bakit hindi siya nagsisinungaling, ngunit sumagot lamang si Das na wala siyang dahilan para magsinungaling, na naging dahilan upang muling umiwanag ng asul ang sungay. Agad siyang nagtanong kung siya ba ay kaaway o kakampi, ngunit nag-alangan si Das dahil kakikilala lang nila. Dahil naiinip na, pilit siyang humingi ng sagot at biglang napagtanto ni Das na ito ang kanyang teritoryo. Kung ganoon, isa siguro siya sa kanyang mga nasasakupan at wala siyang dahilan para hindi siya kampihan. Agad niyang idineklara na siya ay kanyang kakampi at nangako na kahit anong kaaway pa ang dumating, poprotektahan niya ito. Pagkabanggit ng mga palitang iyon, mas lumiwanag pa ng husto ang sungay na nagpilit kay Das na takpan ang kanyang mga mata habang nagtataka kung ano ang nangyari. Nang hindi siya binibigyan ng anumang paliwanag, hinawakan siya ng babae at hinayla pabalik sa kanyang nayon upang makilala niya ang pinuno. Pagdating nila, napansin ni Das ang lahat ng taga-nayon na kaina-hinalang nakatitig sa kanya. Ngunit ang tanging naiisip niya lang ay kung paano siya nagulat na hindi niya nakita ang nayong ito kahapon sa kabila ng pag-iikot niya sa lugar maghapon. Nang makilala nila ang pinuno, agad nitong tinanong ang babae kung naging pula ba ang kanyang sungay sa anumang pagkakataon. At ang babae, na ang pangalan ay Alna, ay umiling at sinabing nanatili itong asul sa buong oras na iyon. Ipinaliwanag pa niya na nang tanungin niya kung kakampi ba niya si Das, ang asul na liwanag ay mas lumiwanag pa pagkatapos nitong sumagot ng oo. Dahil na curious, tinanong ng pinuno si Das kung kakampi ka ni Alna, magiging kakampi rin ba kita? Nang hindi man lang humihinto para pag-isipan ito, sinabi ni Das na, syempre naman. Sinabi niya na lahat ng nandito ay kanyang nasasakupan. At total, ipinadala siya ng hari rito para protektahan sila.
Sa sandaling mabanggit niya ang hari, agad na inilabas ni Alna ang kanyang pana at itinutok ito sa kanya. Ngunit bago pa siya makagawa ng iba pang bagay, itinaas ng pinuno ang kanyang kamay at sinabihan siyang huwag magpadalos-dalos. Nagpakilala ang pinuno bilang mole at hiniling kay Das na magsimula sa simula at ipaliwanag ng eksakto kung paano siya napunta roon dahil sa hari, at sumang-ayon si Das at sinimulang pag-usapan ng kanyang nakaraan. Ang pinakaunang mga alaala niya ay ang pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na gumawa ng trabaho na mapapakinabangan ng ibang tao, habang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na maging isang lalaki na nagpoprotekta sa mga mahihina. Ang mga iyon ang naging huli nilang mga salita sa kanya bago sila parehong pumanaw noong may epidemya noong siya ay 10 taong gulang. Matapos mawala ng mga magulang, inipon ni Das ang iba pang mga bata na naging ulila rin. Kumita sila ng pera sa pamamagitan ng paglilinis ng bayan at pangungulekta ng mga pabuya sa pangangaso ng mga mahihinang halimaw. At sa kabila ng lahat ng iyon, palaging sinubukan ni Das na mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Nang siya ay mag-15 taong gulang, sumiklab ang digmaan at nagboluntaryo siyang lumaban upang maprotektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, natuklasan niya na mayroon siyang natural na talento sa pakikidigma. At pagkatapos makipaglaban sa loob ng 20 mahabang taon, tuluyan na ring natapos ang digmaan. Bilang gantimpala sa lahat ng kanyang mga nakamit, ipinagkaloob sa kanya ng hari ang teritoryong ito. Matapos marinig ang kanyang kwento, naniwala si Mole na seryoso si Das nang sinabi niyang gusto niyang protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit tinanong niya ito ng isa pang katanungan. Kung hindi sila ang kanyang mga nasasakupan, pipiliin pa rin ba niyang maging kakampi nila? Agad na sumagot ng oo si Das. Ngunit pagkatapos niya lang itong sabihin sa kanya na pagtanto ang isang mahalagang bagay. Sa simula pa lang ay hindi niya sila nasasakupan at sa katunayan ay mga kaaway sila ng kaharian. Sa wakas ay maayos na ipinakilala ni Mole ang kanyang sarili bilang pinuno ng tribong Anukin. Sa loob ng maraming henerasyon, ang kanyang mga tao ay nakipaglaban sa kaharian para sa pagmamayari ng mga demuhang ito. Ngunit 50 taon na ang nakalipas, nakaranas sila ng matinding pagkatalo at napilitang tumakas. Napaisip si Das kung paano nila nagawang patuloy na manirahan dito matapos matalo sa digmaan. Kaya ipinakita ni Mole ang sagot. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng mana sa loob ng mga sungay sa kanilang mga ulo, ang mga Anukin ay nakakagamit ng iba't ibang malalakas na mahika. Gamit ang mahikang iyon, itinatago nila ang buo nilang nayon mula sa labas ng mundo, hindi lamang ang mismong nayon, kundi pati na rin ang bawat bakas ng kanilang presensya. Medyo nag-aalangan si Das kung dapat ba talagang sabihin sa kanya ni Mole ang lahat ng ito dahil sa teknikal na aspeto ay nagsisilbi siya sa kaharian. Ngunit panyanatag siya ni Mole na wala siyang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag niya na kung ang pagbasa sa sungay niya ay iba at hindi asul, hinding-hindi niya ipapaalam ang mga bagay na ito sa kanya. Ang mga Anukin ay mayroong isang mahika na tinatawag na tagasuri ng kaluluwa. Sa tuwing sila ay nasa presensya ng panganib o puot, ang sungay sa kanilang ulo ay umiilaw ng pula. Kung ang ibang tao ay walang masamang balak at walang dalang puot, ito ay umiilaw ng puti, habang ang asul naman ay nangangahulugan na ang taong iyon ay magdadala balang araw ng kagalakan o mga pagpapala sa tribo. Ipinaliwanag niya na kung nagsinungaling si Das sa kanila sa anumang pagkakataon, agad sanang naging pula ang sungay ni Alna, ngunit hindi ito nangyari, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang magtiwala sa kanya. Sinabi ni Mole na umaasa siyang magiging isang mahusay na Panginoon si Das balang araw at inalok niya ito ng masisilungan, pagkain, at maging ilang mga alagang hayop upang matulungan siyang makapagsimula. Kapalit nito, humiling lamang siya ng isang bagay na huwag niyang sasabihin kahit kanino ang tungkol sa nayon, kahit pa sa hari. Walang atubiling sumang-ayon si Das dahil wala siyang dahilan upang gumawa ng gulo para sa kanila. Hanggat hindi sila nagsisimula ng panibagong alitan sa kaharian, ayos lang sa kanya na patuloy silang mamuhay ng payapa sa kapatagan. Pagkatapos ay casual na inihayag ni Mole na itatalaga niya si Alna upang tulungan si Das sa kanyang trabaho at alagaan siya, kaya naman napasigaw ng malakas si Alna. Tinulungan ng mga taga-nayon si Das na magtayo ng tent at ipinaliwanag ni Alna na lahat sa nayon ay nakatira sa mga tent dahil mabilis nilang may impake ang lahat kapag nakatagpo sila ng panganib na hindi madaling maiwasan sa pamamagitan lamang ng pagtatago. Sinabi niya kay Das na ang natitirang bahagi ng kanyang mga supply ay ihahatid maya-maya at tuturuan niya itong mag-alaga ng mga hayop pagkatapos. Bago siya umalis, inabutan niya ito ng isang maliit na supot ng mata ni Dust at ipinaliwanag na kapag isinaboy ito sa paligid, naamoy at nasusundan ito ng mga kalapit na mabangis na hayop. Kung mangangaso siya sa mga hayop na iyon, madadala niya ang kanilang mga karne at balat pabalik sa nayon at may pagpapalit ang mga ito para sa mas marami pang supply. Agad na lumabas si Das upang mangaso.
Matapos maglakad ng malayo-layo mula sa nayon, bigla niyang napagtanto na nakalimutan niyang tanungin si Alna kung gaano karaming mata ni Dust ang dapat niyang gamitin. Dahil wala siyang ideya, ibinuhos na lang niya ang buong bag at naghintay. Hindi nagtagal at isang kawan ng mga itim na gansa ang sumugod papunta sa kanya. Sa halip na mataranta, mukhang nasabik si Dust. Ang kanyang instincts mula sa mga taon sa larangan ng digmaan ay agad na nang ibabaw habang iwinawas-iwas niya ang kanyang palakol ng may napakalakas na puwersa. Pagtatapos ng labanan, halos kalahati ng kawan ang nalipol. Ngunit napagtanto ni Das na may nakaligtaan siyang isang napakahalagang problema. Hindi niya kayang buhatin ang lahat ng ito pabalik ng mag-isa. Pagsapit ng paglubog ng araw, dahan-daang naglakad pabalik sa nayon si Das na may dalang isang itim na gansa na nakasukbit sa kanyang mga balikat. Medyo nadismaya siya na pagkatapos talunin ang napakarami sa kanila, isa lang ang naiuwi niya, at inisip niya na baka pagtawanan na naman siya ni Alna. Gayunpaman, pagdating niya, talagang namangha si Alna at pinuri siya sa pagpapabagsak ng isang itim na gansa sa unang pangangasaw pa lamang niya. Casual na sinabi sa kanya ni Das na hindi lamang ito ang kanyang napatay. Ipinaliwanag niyang nakahuli talaga siya ng halos kalahati ng kawan ngunit hindi na niya kayang bitbitin pabalik ang iba. Nang marinig ito ni Alna, agad siyang tumakbo upang tawagin ang ilan sa mga taga-nayon para makatulong silang kunin ang mga natitira pang itim na gansa. Matapos marinig ang nangyari, lumapit si Mole upang batiin si Das. Tinawag niya itong malakas at talagang tunay na lalaki na nag-iwan kay Das na nalilito kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging tunay na lalaki. At nang hilingin niya itong magpaliwanag, sinabi sa kanya ni Mole na ang halaga ng isang lalaki ay nagmumula sa pagiging masipag at maaasahan. Ayon sa kanya, iyon ang mga katangian na nagpapage ang tunay na lalaki sa isang lalaki at ang anumang iba pa ay walang halaga para sa isang babae. Casual na sinabi rin ni Mole na kung sakaling pakasalan ni Das si Alna, natural na aasa ang mga tao ng mas malaking regalo sa kasal kaysa sa karaniwan. Agad na sinubukan ni Das na tanggihan na may nangyayaring ganoon. Ngunit tumawa lang si Mole at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil ang mga tao at anukin ay ganap na may kakayahang magkaroon ng mga anak ng magkasama. Kinabukasan, gumising si Das at naabutan si Alna na naghahanda ng almusal para sa kanya. Matapos tumikim, sinabi niya sa kanya na magaling siyang magluto. Tinanong ni Alna kung ano ang plano niyang hulihin ngayon at nagtaka si Das kung hindi ba sapat ang nahuli nila kahapon. Ipinaliwanag niya na kung umaasa si Das na makahikayat ng mas maraming tao na manirahan sa kanyang teritoryo, mangangailangan siya ng mga bagay tulad ng balon at palikuran. Kung gusto niyang magpagawa ng mga ito sa mga bihasang manggagawa ng nayon, mangangailangan siya ng mas maraming kalakal para ipagpalit. Agad na sinabi ni Das na manghuhuli siya ng mas maraming itim na gansa, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Alna. Sa halip, sinabi niya sa kanyang manghuli ng mga halimaw. Ang kanilang mga karne ay masyadong puno ng miasma para makain ng sinuman, ngunit ang kanilang mga kuko, sungay, at mga magic stone sa loob ng kanilang mga puso ay maaaring may benta sa magandang halaga. Nagtanong si Das kung may mga halimaw sa malapit at sinabi ni Alna na kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang sungay para matunton sila. Tumutol muna si Das dahil iniisip niya na masyadong mapanganib para sa kanya na masangkot sa mga halimaw, ngunit pagkatapos ng ilang pag-aatubili, sa huli ay pumayag din siyang hayaan itong gabayan siya. Kinalaunan ng araw na iyon, nasa labas si Das at sinusuklay ang balahibo ng tupa nang dumating ang ilang mga taga-nayon dala ang natitirang mga suplay niya. Humingi sila ng paumanhin na hindi pa tapos ang kanyang mga tent, ngunit sinabi ni Das na huwag silang mag-alala dahil hindi naman siya nagmamadali. Maya-maya pa'y lumabas si Alna na suot ang mga damit na angkop sa paglalakbay, at hindi na iwasan ni Das na mabigani sa kanya ng ilang sandali. Ang mga kalapit na taga-nayon ay agad na nakaramdam ng matinding selos kaya para silang sisubog, habang naiilang na tumikim si Das at sinabi kay Alna na dapat na silang umalis kung mangangaso sila. Nasa gitna sila ng paglalakbay nang bumigkas ng oras ayon si Alna at gumamit ng mahika para matukoy kung saan eksakto ang isang halimaw. Sinabi ni Alna kay Das na isa itong malaking halimaw. Sinabi ni Das sa kanya na titingnan muna niya, ngunit tumanggi si Alna at pinaalalahanan siyang kaya niyang gumamit ng pagtatago at kung maging masama man ang sitwasyon, maaari niyang itago silang dalawa para makatakas sila. Sabay na tumingin sina Das at Alna at nalaman na isa itong Earth Dragon at hindi lang isang malaking pagong. Nagpasya si Das na subukang pukpukin ito. Binalaan siya ni Alna na huwag subukan, sinasabing masyadong mapusok na sumugod ng mag-isa, ngunit hindi nakinig si Das at nagpasyang harapin ito ng diretsahan. Sinabihan niya itong manatiling nakatago. Iniwas-iwas ni Das ang kanyang palakol sa nangangaliskis nitong katawan, ngunit napagtanto niya na masyadong matigas ang mga kaliskis para mabasag. Pagkatapos ay pinalitan niya ang kanyang taktika at sinubukan tirahin ang kahinaan nito, ngunit tinakpan ng Earth Dragon ang lahat ng mahihinang bahagi nito at namaluktot upang protektahan ang mga ito.
Muling pinaalalahanan ni Alnes si Das na masyadong mapusok ang pakikipaglaban sa isang Earth Dragon. Ngunit mas pipiliin pa ni Das na maubusan ng mga opsyon kaysa umurong. Umakyat siya sa likod ng dragon at patuloy na iniwasiwas ang kanyang palakol, umaasang makakapasok ang kanyang atake, ngunit nagsimulang mapinggis ang talem. Ganoon pa man, nagpatuloy pa rin siya, ginagamit ang kanyang determinasyon upang patibayin ang kanyang palakol at ipagpatuloy ang paglaban. Nagsimula nang maapektuhan si Alna ng miasma ng dragon. Nagpa siya si Das na gawin ang kanyang huling atake bago umatras. Sa wakas ay nakabasag din ng kaliskis ang suntok at bilang ganti, nagpakawala ng mga fireball ang dragon patungo sa kanya. Ginamit ni Das ang pagkakataong ito para saktan ng kahinaan nito at masugatan ang halimaw. Nag-ipon ng enerhiya ang dragon para sa huling fireball nito at itinoon kay Alna. Sinamantala ni Das ang pagkakataon at sinuntok ang likod ng dragon at tuluyan na itong napatay. Pagkatapos noon, dalawang taga-nayon na naghahanap kina Das at Alna sa kabundukan ang hindi sinasadyang nakita sila sa isang nakakailang na posisyon at halos hindi nila maproseso ang kanilang nakikita. Nang bumalik ang grupo sa nayon, agad na kumalat ang balita at nagulat ang lahat na nagawang pabagsakin ni Das ang isang Earth Dragon ng mag-isa. Ang sumunod na pagdiriwang ay agaran at maingay. Ang pag-uwi ng bangkay ng dragon pabalik sa nayon ay naging isang matinding pagsubok at nang matapos nilang buhatin ang dambuhalang katawan, umaga na. Pinuntahan ni Mole si Das at prangkang sinabi sa kanya na halos hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito ng mag-isa. Si Das, na hindi natinag sa papuri, ay agad na nagtungo sa usapan at nagtanong kung ang pagpapalit ba ng mga labi ng dragon para sa isang balon at isang palikuran ay isang makatwirang palitan. Muntik nang matawa si Mole. Sinabi niya rito na ang isang binti pa lamang ng halimaw ay higit pa sa sapat para makapagpatayo ng ilan sa mga ito. At nang magtanong si Das kung ganoon ba talaga iyon kahalaga, kinumpirma niya na higit pa ito sa anumang maibabayad ng buo ng nayon sa kanya. Ang pinakamagandang maya-alok nila bilang kapalit ay ang pagkatay sa halimaw kasama ang kanyang palikuran, isang balon, mga materyales para sa tent, mga rasyon, at mga halamang gamot. At magtatayo pa sila ng isang tent na imbakan para sa kanya upang itago ang mga natirang materyales. Talagang nagpapasalamat si Das. Pagkatapos ay binanggit ni Mole si Alna at iminungkahi na magtabi siya ng isang bahagi mula sa dragon bilang regalo sa kasal at idinagdag na tiyak na matutuwa ang kanyang mga magulang na makatanggap ng isang pangil o kuko. Mukhang naguguluhan si Das at nagtanong kung ano ang kinalaman ng kasal sa lahat ng ito. Sinabi lang sa kanya ni Mole na ikakasal siya kahit pa naisip niya ito o hindi at gagawin ng nayon ng lahat ng kanilang makakaya upang matiyak ang malapit na ugnayan sa isang kapitbahay na pumapatay ng mga Earth Dragon para mabuhay. Ipinunto rin niya na kahit paano niya man iwasang pakasalan si Alna, bawat isang dalaga sa nayon ay pupunta sa kanyang pintuan sa lalong madaling panahon dahil sa mga nagawa niya. Sinabi ni Das na parang seryosong problema iyon. Sinabihan siya ni Mole na huwag mag-alala dahil pumunta na mismo si Alna upang kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa kasal. Natahimik si Das sandali at nagtatakang tinanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit hindi niya ito nakita mula nang bumalik sila at kinumpirma naman ito ni Mole. Nagtanong siya kung itinuturing na silang engaged ngayon at ipinaliwanag ni Mole na ang mga anukin ay walang kaugalian sa engagement tulad ng sa mga tao. Sa kanyang mga tao, nagpapakasal lang kayo at ang tanging tunay na desisyon na kasama rito ay ang pagpapasya kung kailan ito mangyayari. Iyon ang pinakamalapit sa konsepto ng engagement ng mga tao. Idinagdag din niya na ang pagbuo ng mas malapit na ugnayan sa pamamagitan ng kasal ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya kung balak man niyang maging isang tunay na Panginoon sa rehiyong ito. Sinabi ni Das na pinahahalagahan niya ang pag-aalala, ngunit inamin na nabigla siya at nagtanong kung bakit labis siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan. Binigyan siya ni Mole ng direktang sagot. Kung may mangyari sa kanya, walang makapagsasabi kung anong uri ng Panginoon ang maaaring pumalit sa kanya, at ang kawalang katiyakang iyon ang gusto niyang iwasan. Matapos iyon, iniwan niya siya para asikasuhin ang sarili niyang mga tungkulin. Narinig ni Das ang ilang taga-nayon na pinag-uusapan kung gaano karami ang nagawa ni Alna, kahit na siya ay napakabata pa. Dahil na curious, tinanong niya ang mga ito kung ilang taon na ba talaga siya. Sinabi sa kanya ng mga taga-nayon na kaka-15 lang niya at kamakailan lang siya nasa sapat na gulang para magpakasal. Nagbiruan pa sila na nakahuli na siya ng isang kahangahangang tao na tulad niya. Lubos na nagulat si Das matapos marinig na 15 taong gulang pa lamang si Alna. Hindi siya makapaniwala na inaasahan siyang pakasalan ng isang ganoon kabata samantalang siya ay 35 taong gulang na, sapat na ang edad para maging ama nito. Sa sarili niyang kaharian, kailangang hindi bababa sa 18 taong gulang ang mga tao bago sila pahigang magpakasal. Agad na nagsimulang gumawa ng plano si Das.
Nagpasya siya na maaari silang manatiling engaged sa susunod na 3 taon at sa panahong iyon ay magsisikap siyang maging isang maayos at ganap na Panginoon. Sa pagtatapos ng 3 taong iyon, umaasa siya na nahanap na niya ang kanyang paninindigan bilang isang Panginoon at bilang isang lalaki. Nang mga oras na iyon, tinawag siya ni Alna at masayang sinabi sa kanya na naayos na ang kanilang kasal. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung ano ang gusto niya para sa almusal kinaumagahan at sinabi sa kanya ni Das na malugod siyang kakain ng kahit anong lutuin nito. Hindi nagtagal ay nagsimula ng batiin ng ibang mga taga-nayon si Das para sa kasal nila ni Alna, ngunit mabilis niyang sinubukan na linawin ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag niya na sila ay engaged pa lamang at hindi pa talaga kasal. Tumawa lamang ang mga taga-nayon at sinabihang huwag masyadong mahiya. Ilang sandali matapos ang piging, natapos din sa wakas ang bagong balon at palikuran kung saan ipinagpalit ni Das ang mga materyales at lahat ay bumalik na sa kanilang normal na pang-araw-araw na buhay. Natapos ni Das ang pagtatayo ng isa pang tent at may pagmamalaking tiningnan ang kanyang gawa. Inamin niya na hindi naman masama para sa unang pagtatangka, ngunit alam niyang kailangan pa niyang mas maging magaling sa paggawa nito upang ang mga magiging nasasakupan niya ay hindi na kailangang matulog sa labas kapag dumating sila. Pagkatapos ay biglang tumama sa kanya ang katotohanan. Wala pa siyang kahit isang nasasakupan. Dahil doon, napaisip siya kung ano ang kailangan niyang gawin para makumbinsi ang mga tao na pumunta at manirahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bago pa siya makapag-isip pa ng matagal, tinawag ni Alna si Das at sinabing may naramdaman siyang halimaw na nagmumula sa hilaga. Ipinaliwanag niya na naglagay siya ng oras ayon sa pagtukoy ng buhay sa buong damuhan na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman kung may mga tao o halimaw na papasok sa lugar. Nagtanong si Das kung ilang halimaw ang naroon at sinabi ni Alna sa kanya na isa lang. Hindi ito ganoon kalaki, ngunit papunta ito ng diretsyo sa kanila. Walang balak si Das na hayaang sirain nito ang balon at palikuran na pinaghirapan niyang itayo, kaya nagpasya siyang hantihin ito bago pa ito makalapit. Agad namang sinabi ni Alna na sasama siya. Ipinaliwanag niyang kahit maliit pa ang halimaw, dapat pa rin silang magsama kaysa harapin ito mag-isa. Pagkatapos ay nagtanong si Das tungkol sa mga bear. Sila ay natutulog ng mag-isa, at kung walang tao doon paggising nila, magiging malungkot sila at magsisimulang umiyak. Ang mga bear na napamahal na sa mga tao ay nakakaranas ng matinding pagkabalisa sa tuwing sila ay iniiwang mag-isa. Upang malutas ang problema, kinausap ni Alna ang mga taga-nayon na naghahatid ng mga supply kay Das na manatili muna at bantayan ang mga bear habang wala sila. Hindi nagtagal, natagpuan ni Das at Alna ang ogre na natukoy ni Alna kanina at nagtago sa likod ng malaking bato habang pinagmamasdan ito. Nagpasya si Das na hindi nila pwedeng hayaang mas makalapit pa ito sa kanilang bahay. Kaya sabay silang dalawa na sumugod. Binaril ni Alna ng pana ang ogre, ngunit mabilis nitong tinabig ang pana bago pa ito tumama. Kasabay nito, sumugod din si Das dala ang kanyang palakol, ngunit nakakagulat ang bilis ng ogre at madaling naiwasan ang kanyang atake. Muling sumugod si Das dito, ngunit pinanatili ng ogre ang distansya at hindi siya hinayaang makalapit ng husto upang makatama ng maayos. Sinabi ni Alna kay Das na papabagalin niya ito at sinabihan siyang patuloy na umatake. Nagpaputok pa siya ng isa pang pana at tinamaan ng ogre sa binti at napabagal nito ang paggalaw nito. Sinamantala ni Das ang pagkakataon at tumalon ng mataas at iniwas-iwas ang kanyang palakol at tuluyang nahati ang ogre. Pagkatapos ng labanan, ngumiti si Alna at sinabi kay Das na magandang ideya ang pakikipaglaban ng magkasama dahil sila ay mag-asawa na ngayon. Mabilis namang sinubukan ni Das na ipaliwanag na hindi pa sila kasal at engaged pa lamang sila. Ngunit bago pa siya makatapos, umatras si Alna at nagreklamo na ang baho ng dugo ng ogre. Sinabihan niya itong maglinis muna bago bumalik dahil hindi niya ito papapasukin sa loob ng tent habang ganoon ang amoy niya. Wala nang magagawa kaya tahimik na lang na sinunod ni Das ang sinabi sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin makapaniwala si Das kung gaano kahirap tanggalin ang masangsang na amoy ng dugo ng ogre. Kasunod nito, tinawag siya ni Alna na may dalang nakakatuwang balita. Sinabi niya sa kanya na buntis sila at agad namang sumigaw sa tuwa si Das. Nagmamadali siyang lumapit kay Frances, masayang hinaplos ito at sinabing hindi siya makapaniwala na buntis na ito agad. Nang makita ito, nakaramdam ng selos si Frances at nagsimulang gumawa ng ingay para kunin ang atensyon ni Das. Kaya naman, tumawa si Das at hinaplos din siya. Ipinaliwanag ni Alna na ang balita ay hindi ganap na maganda. Sinabi niya kay Das na ang mga bear ay napakatalinong mga hayop. Ganap nilang nauunawaan ang wika ng mga tao at kusa nilang hinahayaan ang kanilang mga sarili na maging alaga dahil mas ligtas ang pamumuhay kasama ang mga tao. Gayunpaman, ang katalinuhan ding iyon ay nagpapahina sa kanila laban sa takot at emosyonal na stress, lalo na kapag sila ay buntis.
Minsan, labis silang nadadaig sa kanilang takot kaya maaari pa itong makamete sa kanila. Upang manatili silang kalmado hanggang sa sila ay manganak, kailangang manatiling malapit ang pinakamalakas na tao sa paligid upang panatagin sila. Dahil doon, kakailanganing manatili ni na Frances at Francis sa loob ng tent kasama nila. Magiging masikip, makalat, at mabaho. Ngunit wala nang ibang magagawa. Nagtanong lamang si Das kung iyon na ba ang lahat. Sinabi niya na hindi siya nababahala ni kaunti dahil parte ng pamilya nila sina Frances at Francis. Kung ang pagpapapasok sa kanila sa loob ay mangangahulugang ipapanganak ng ligtas ang kanilang anak, wala lang para sa kanya ang pagtitiyaga sa kaunting kalat. Nang marinig ang mga palitang iyon, sinabi ni Alna kay Das na hindi lang siya tunay na lalaki kundi napakabait din, at nagsimula siyang maluha. Makalipas ang ilang sandali, ang sungay ni Alna ay biglang umilo ng berde. Nagtanong si Das kung may paparating ba at kinumpirma niya na may mga taong paparating mula sa silangan. Sinabi niyang pakiramdam niya ay mga tao ito. Nagpasya si Das na lumabas at salubungin sila. Ngunit bago umalis, sinabihan niya si Alna na itago ang sarili at ang mga bear gamit ang kanyang mahika ng pagtatago. Siniguro niya rito na magiging maayos ang lahat at saka mabilis na tumakbo patungo sa paparating na grupo. Habang papalapit si Das, inisip niya kung ang mga bagong dating ba ay kaibigan o kaaway. Kung sila ay nagpapakita ng puot at may dalang mga pana, maaari silang maging mapanganib. Kaya nagpasya siyang bawasan ng distansya bago pa man sila makapag-atake. Pagkatapos noon, nakilala siya ng isa sa mga lalaki. Siya si Klaus, isa sa mga lumang kasamahan ni Das sa digmaan. Malugod siyang binati ni Klaus at ngumiti si Das, sabay sabing masaya siyang makita ang dati niyang kaibigan na ligtas at malusog. Nagtanong si Das kung ano ang nagdala sa kanya roon, at ipinaliwanag ni Klaus na inutusan siyang magsilbi bilang scout at escort. Ang totoong taong gustong makipagkita kay Das ay ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Pagkatapos ay hiniling ni Klaus kay Das na pangunahan sila patungo sa kanyang mansyon dahil pagod na ang lahat pagkatapos maglakbay ng higit sa kalahating buwan. Pagdating nila sa tent ni Das, formal na nagpakilala ang prinsesa bilang si Diane, ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Nagulat si Das na ang isang napakahalagang tao ay naglakbay ng napakalayo upang makita lamang siya. Lumingalinga si Diane at nagtanong kung ginagawa pa lang ba ang kanyang mansyon dahil wala siyang nakikitang kahit anong mga lingkod. Sinabi sa kanya ni Das na wala siyang mansyon o sino mang mga lingkod. Ang pagmamayari niya ay ang tent lang na nakatayo sa harap nila. Inamin niyang baka hindi ito mukhang kahanga-hanga, ngunit pinaghirapan niya itong itayo. Naguguluhan si Diane at nagtanong kung ano ang nangyari sa bihasang manggagawa. Akala niya binigyan ng hari si Das ng malaking pabuya at sapat na pera para makapagsimula. Sinabi sa kanya ni Das na kailanman ay hindi siya binigyan ng hari kahit isang barya na gawa sa tanso. Halos hindi makapaniwala si Diane sa mga naririnig niya. Ipinaliwanag ni Das na inabandona siya roon nang walang kahit anong pagkain o tubig at tapat niyang naisip na mamamatay siya. Dahil gustong dumiretso sa punto, tinanong ni Das si Diane kung bakit pa siya naglakbay ng malayo para bisitahin siya. Ipinaliwanag niya na malapit nang magkaroon ng digmaan sa kaharian. Sa kabisera ng hari, parami ang mga taong humihiling ng isa pang labanan at naparito siya upang humingi ng tulong sa kanya bilang kabayaran. Inalok pa niya ito na pakasalan siya mismo. Walang alinlangan itong tinanggihan ni Das. Sinabi niyang walang paraan para iwanan niya si Frances habang buntis ito. Nagtanong si Diane kung ang pag-aalok ng mas malalaking gantimpala ay makakapagbago ba ng kanyang isip, ngunit mariing tumanggi muli si Das. Sinabi niya sa kanila na kung iyon lang ang ipinunta nila, malaya na silang makaalis. Ang isa sa mga bodyguard ni Diane ay nawala ng pasensya. Dahil nagalit na ang isang karaniwang tao ay patuloy na tinatanggihan at iniinsulto ang prinsesa, binunot niya ang kanyang espada at naghandang umatake. Bago pa siya makagawa ng hakbang, madaling dinurog ni Das ang espada. Kalmado niyang sinabihan ng mga ito na umalis muli, at sa pagkakataong ito wala na silang pagpipilian kundi sumunod. Habang naglalakad palayo, kitang-kita kay Diane ang pagkadismaya na tinanggihan ni Das ang kanyang alok. Sumumpa siya na balang araw ay pagsisisihan nito ang kanyang desisyon. Nang mapanood silang makaalis, lumabas si Das at tinanggal din sa wakas ni Alna ang orasayon sa pagtatago. Sinabi niya sa kanya na habang naroon ang mga bisita, ang kaluluwa ng isang tao ay naging dahilan upang maging asul ang kanyang sungay habang ang iba ay naging dahilan upang maging pula at puti ito. Nagtanong si Das kung gaano na siya katagal nanunood at inamin ni Alna na nabalisa si Frances dahil hindi siya makalapit sa kanya. Para pakalmayan ito, itinago ni Alna ang kanyang sarili kasama ang mga bear at patagong pinanood ang lahat mula sa malapit. Humingi ng tawad si Das kay Frances sa pag-iiwan sa kanya ng mag-isa at pinuri si Alna sa paghawak ng sitwasyon ng maayos.
Pagkatapos ay tinanong niya kung ang babaeng naging dahilan kung bakit nag-ilaw ng pula ang kanyang sungay ay may masamang balak sa kanya. Umiling si Alna at ipinaliwanag na ang kanyang pagsusuri ng kaluluwa ay maaari nang maramdaman kung may tao man na may masamang balak sa kanilang dalawa dahil sila ay pamilya na ngayon. Kinabukasan ng umaga, nagising si Das sa amoy ng almusal habang naghahanda si Alna ng pagkain sa umaga. Bigla na lang, ang sungay ni Alna ay nagsimulang muling mag-ilaw ng berde. Sinabi niya kay Das na may isa pang tao na paparating. Napaisip si Das kung manlalakbay lang ba ito na nawala ng daan, kaya nagpasya siyang puntahan ito at tingnan. Bago siya umalis, tinanong niya si Alna kung sasama ba ito sa kanya. Sinabi ni Alna na hindi dapat maging problema iyon dahil iisang tao lang naman. Balak niyang gamitin ang kanyang mahika sa pagtatago dahil ayaw niyang mabalisa muli sina Frances at Francis pagkatapos nilang mawalay sa kanila. Sumang-ayon si Das at lumabas na silang dalawa. Hindi nagtagal, namataan ni Das ang taong paparating at napagtanto niyang si Klaus ito. Tinawag niya ito at nakahinga ng maluwag si Klaus na nahanap siya ni Das dahil hinahanap niya ang bahay ni Das ngunit tuluyan siyang naligaw. Nagtanong si Das kung bakit hindi bumalik si Klaus sa kabisera at napansin din niya na hindi nasuot ni Klaus ang kanyang baluti. Inihayag ni Klaus na tinanggal na siya sa serbisyo militar. Kinuha nila pareho ang kanyang espada at ang kanyang baluti. Agad na nag-alala si Das na nawala ng pwesto si Klaus dahil sa nangyari kay Prinsesa Diane, ngunit mabilis siyang pinapanatag ni Klaus na hindi niya ito kasalanan. Ipinaliwanag niya na kung magkakaroon muli ng digmaan, ipapadala siya ng diretso sa mga frontline at wala siyang nais na lumaban sa isa pang walang kwentang digmaan. Dahil doon, sinadya niyang tiyakin na matatanggal siya sa hukbo. Pagkatapos ay tinanong ni Klaus si Das kung maaari ba siyang magtrabaho para sa kanya sa halip bilang kanyang personal na sundalo. Sinabi ni Alna na wala siyang pagtutol sa ideya. Nang marinig ang boses nito, lubos na nagulat si Klaus at nagtanong kung saan at bigla na lang lumitaw ang dalawang bear. Ngumiti si Das at sinabi sa kanya na mahabang kwento iyon. Sa halip na ipaliwanag ang lahat doon, sinabihan niya si Klaus na sumunod muna sa kanya pabalik. 10 araw na ang nakalipas mula nang pumunta si Klaus sa kaharian ni Das at tinulungan siya ni Das na magtayo ng isang bagong yurt para sa sarili niyang gamit. Binigyan din niya ito ng isang sibat at baluti na parehong gawa sa mga materyales ng dragon. Masaya si Klaus na binigyan siya ni Das ng mga regalong kahit ang maharlika ay hindi makukuha at pakiramdam niya ay dapat niyang panindigan ang tiwala nito. Sinabi ni Alna kina Das at Klaus na nagluto siya ng herb-roasted black ghee. Tinikman ito ni Klaus at sinabi kay Alna na magiging mabuti siyang asawa sa hinaharap, ngunit pinagpawisan si Das at naguluhan si Klaus kung bakit. Naglabas pa si Alna ng mas maraming roasted black ghee at sinabihan si Klaus na kumuha pa. Nagpasalamat sa kanya si Klaus at sinabihan si Das na sumabay sa kanya, ngunit sinabi ni Das kay Klaus na ang tawaging Panginoon ay hindi magiging komportable pakinggan para sa kanya. Ganoon pa man, sinabi ni Klaus na dapat niyang gawin iyon upang malinaw ang kanilang mga posisyon. Gumawa ng mga tunog ang mga bear at isinalin ito ni Alna para sa kanila. Sinabi ng mga bear kay Klaus na nag-aambag sila sa kawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng balahibo at dapat na maging isang kapaki-pakinabang din siyang lalaki. Sinabi sa kanila ni Klaus na bilang kapitan ng puwersa ng nasasakupan, titiyakin niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matugunan ang mga inaasahan ni Francis. Sa kasalukuyan si Klaus ang bumubuo sa buong sandatahang lakas ng nasasakupan, ngunit naisip ni Das na ang sigasig ay nakakabawi para sa iba. Ang sungay ni Alna ay umilo ng maningning na kulay berde, at sinabi niya kay Das na may 12 taong patungo sa kanila mula sa silangan, ngunit ang isa sa kanila ay tila nasa bingit na ng kamatayan. Nagpasya si Das na pumunta at tingnan ito bago pa maging huli ang lahat. Nagtanong si Klaus kung dapat ba siyang sumama kay Das, ngunit tumanggi si Das at sinabi sa kanya na dapat niyang protektahan ang bahay. Kung may anumang kainahinala sa kanila, papauwiin niya pabalik sina Alna at ang mga bear. At sa puntong iyon, gusto niyang protektahan ni Klaus ang lahat doon. Tiniyak ni Klaus kay Das na maasahan niya siya. At ginamit ni Alna ang mahika ng pagtatago kay Das at sa mga bear. Sa kasalukuyan sa lungsod, ang 5 prinsipe at prinsesa ay nahaharap sa alitan tungkol sa paghahalili. At si Prinsesa Diane mula noong isang araw ay may mas kaunting lakas militar kaysa sa mga paksayo ng kanyang mga kapatid. Kaya sigurado si Klaus na sinusubukan niyang ligawan si Das. Ang katotohanan na hindi nakuha kailanman ni Das ang kanyang pabuya ay siguradong dahil sa ikalawang prinsipe na sinasabing mukhang pera. Ang mga maharlika ay nahahati sa mga paksayon at ang mga epekto ng kanilang pag-aaway at mga pakana ay nararamdaman kahit sa hangganan. Balang araw, maaaring makarating ang mismong sigalot sa nasasakupan ni Das, ngunit naisip ni Klaus na ang lumaban at mamatay sa paglilingkod kay Das ay hindi naman ganoon kasama. Napansin ni Klaus na buhat ni Das ang isang matandang babae sa kanyang likod kasama ang ilang mga tao sa likuran niya.
Nagtanong si Klaus kay Das kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya na may isang rebelyon sa Karatig na nasasakupan na naging dahilan upang palayasin ng isang mahirap na nayon ang matandang babae upang mas kakaunti ang kanilang pakainin. Nahulaan ni Klaus na malamang ang mga Kasdaks ito. Dumaan siya rito papunta sa nasasakupan ni Das at sila ay nasa malalang kalagayan. Bilib si Das sa mga babae dahil ang matandang babae na kanilang pinuno ay nagawang gamitin ang kanyang husay sa panghuhula upang makahanap ng paraan na makaligtas sa buong sitwasyon na siyang dahilan kung paano sila napunta doon. Masaya si Klaus na nagkaroon siya ng 12 bagong nasasakupan ng sabay-sabay. Nagpasya si Das na simulan ng pagtatayo ng mga tent para sa mga refugee, ngunit sinabihan ni Klaus si Das na ituring ang mga refugee ayon sa nararapat na nakikita niya dahil hindi sila masyadong makakapag-ambag. Gayunpaman, tuluyan itong hindi pinansin ni Das. At sinabi ni Das kay Klaus na yun ay isa pang dahilan kung paano sila kahanga-hanga. Sabi ni Al na, ang mga ginang ay higit 70 na at si Maya ay 90 na, kaya umaasa siya na maituturo nila sa kanya ang sikreto sa mahabang buhay. Sinabi ni Al na kay Klaus na sumasang-ayon siya sa kanya dahil siya ang Panginoon at sumang-ayon ng mga bear na dapat nilang sundin ang kanyang mga desisyon dahil siya ang pinakamalakas sa kawan kung sa bagay. Napagtanto ni Klaus na hindi niya mababago ang isip ni Das dahil ganoon na siya simula pa nung nasa hukbo pa si Das at patuloy pa ang digmaan. Sinabihan ng kapitan ng hukbo ang lahat na umurong dahil hindi sila mananalo sa laban. Ngunit tinanong siya ni Klaus kung tatakbo ba talaga sila nang hindi lumalaban habang may malaking puwersa ng kalaban mismo sa kanilang pintuan at sino ang magpoprotekta sa mga mamamayang nasa evacuation shelter pa rin. Sinabihan ng kapitan si Klaus na manahimik at inutusan ang natitirang bahagi ng pangkat na umatras. Sinigawan sila ni Klaus na tinatawag nila ang kanilang sarili na mga sundalo ng kaharian subalit inaabandona naman nila ang mga mamamayan. Narinig ni Klaus ang tunog ng isang taong papalapit at inisip kung doon na ba siya mamamatay. Ngunit si Das lang iyon nabuhat ang isang maliit na batang lalaki na narinig niyang umiiyak kanina at kinuha niya mula sa shelter. Inabot ni Das ang maliit na bata sa mga mamamayan at nangakong poprotektahan niya ito. Nagsimulang sumugod ng diretso ang mga kalaban kina Das at Klaus at sinabihan ni Das si Klaus na hindi siya dapat mamatay sa kanya. Hindi na malino na matandaan ni Klaus kung ano ang nangyari pagkatapos noon, ngunit inisip lang niya ang pagpapalayo sa mga kalaban mula sa shelter at kung paano siya tutulong kay Das na labanan ang mga kalaban. Nakakasiguro siya na iyon ang pinakamagandang diskarte niya sa labanang iyon. Nakakasiguro siya ngayon na hindi nagbago si Das, hindi kahit ngayon bilang isang Panginoon ng nasasakupan. Tinawag ni Klaus ang sarili niyang hangal dahil sa pag-iisip na magiging dakila at marangal siya sa pagkamatay. Kailangan niyang mabuhay at ibigay kay Das ang kanyang suporta habang taimtim siyang nagsisikap na maging isang dakilang Panginoon. Nagpasalamat si Maya kay Das sa pagtatayo ng isang lugar na tagpuan at sinabi nila sa kanya na gagamitin din nila ang espasyo upang magtrabaho. Sinabi nila na kapag dumami ang balahibo ng bear ay magsusulid sila ng sinulid at gagawa ng tela at naisip ni Das na magiging kapaki-pakinabang ito ngunit nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Isa sa mga refugee ang nagtanong sa kanya kung bakit naging seryoso ang kanyang mukha at sinabi niya sa kanila na dahil sa mas maraming tao doon, iniisip niyang ideklara ang lugar na iyon na isang nayon ngunit wala siyang maisip na magandang pangalan. Iminungkahi ng isa sa mga refugee na Ipangalon itong Daces Village ngunit tumanggi siya dahil hindi niya pwedeng Ipangalon ang nayon sa kanyang sarili. Iminungkahi ni Klaus na Ipangalon itong Dragon Slayer Village ngunit tinanggihan ito ni Alna at sa halip ay iminungkahi niya na Ipangalon itong Ilok Village. Ipinaliwanag niya na ang Ilok ay nangangahulog ang unang nayon sa sinaunang wika. Walang tumutol sa ideya at pumayag si Das na Ipangalon ang nayon na Ilok Village. Sinabi ni Al na kay Das na ngayong may nayon na sila ay kailangan nila ng mas maraming nasasakupan. Sinubukan ni Das na alalahanin kung ano ang iminungkahi ni Maya at biglang sumulpot si Maya mismo sa likod niya. Kitang-kita ang pagkatakot ni Das dahil wala naman siyang sinabing kahit ano ng malakas. Sinabi ni Maya sa kanya na patungkol sa pinag-uusapan nila kanina, kung gusto niya ng mas maraming nasasakupan, pwede niyang ibenta ang mga materyales na iyon ng dragon at bumili ng mga alipin. Gayunpaman, sinabi ni Das sa kanya na ayaw niya sa pang-aalipin at nakakita siya ng mga inaliping sundalo sa larangan ng digmaan ng maraming beses at lahat sila ay tinatrito ng napakasama. Nilalayo niyang ipagbawal ang pagmamayari at pagbebenta ng mga alipin sa kanyang nasasakupan. Napabuntong hininga ng maluwag si Maya at sinabi sa kanya na hindi rin niya gusto ang pang-aalipin, ngunit naguluhan si Das at tinanong ito kung bakit niya sinabi sa kanyang kumuha ng mga alipin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman niya tungkol sa pang-aalipin at kung pabor siya rito, ilalayo niya siya roon. Hiniling ni Maya kay Das na patawarin siya, ngunit maraming mga kalunos-lunos na kwento mula sa kanilang lupain.
Nagtanong si Das kung ang Kasdex ba ang tinutukoy niya at sumagot siya ng oo. Ang Panginoon at ang kanyang panganay na anak na lalaki ay nasisiyahang manghuli ng mga alipin at ang kanyang pangalawang anak na lalaki, ang siyang nakipag-away sa kanila, ay sinasabing may maraming babaeng alipin na naglilingkod sa kanya. Sinabi ni Das sa kanya na ang kanyang nasasakupan at Ilok Village ay hindi tatahak sa landas na iyon at hindi niya ito hahayaan. Isang naglalakbay na mga ngalakal ang panapanahong pumupunta sa nayo ng Onin at nagpasabi si Alnes sa kanya na dumaan din sa kanilang nasasakupan. Inisip ni Klaus kung ano ang hitsura niya at nagulat si Das nang makitang isa siyang palaka. Tumalo ng palaka pababa mula sa karwahe at sinabi sa kanila na ang pangalan niya ay Paigando at dapat silang gumawa ng magandang negosyo ng magkasama. Sinabi ni Alnes sa kanila na siya ay miyembro ng lahi ng Frogkin. Nagtanong si Pagan sa kanila kung pwede ba siyang tumingin sa mga materyales ng Earth Dragon. Ibinaba ito ni Das sa lupa at napasigaw sa gulat si Pagan dahil inaasahan niyang magpapakita si Das ng mas maliit na bagay. Nagtanong si Pagan kay Das kung talagang pinatay niya ng mag-isa ang dragon at naisip ni Das na gustong malaman ni Pagan kung nagsisinungaling sa kanya ang kanyang katransaksyon. Kaya ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paghati sa materyal sa 2 piraso. Mas lalo pang nagulat si Pagan. Nagtanong si Das kung naniniwala na ba si Pagan sa kanya ngayon at sumang-ayon si Pagan at sinabi sa kanyang masaya siyang makipagkalakalan sa kanya. Inutusan ni Pagan ang kanyang mga gwardya na simulang ibaba ang lahat ng mga produkto at pagkatapos suriin ay natutuwa siyang nagdala siya ng sapat na mga produkto para ikalakalan. Nagpasya si Pagan na ito ay magandang pagkakataon upang maglabas ng sorpresa. Sinabi niya kay Das na hindi niya maibenta ang mga alipin sa nasyon ng mga Beastkin. Ngunit dahil tao si Das, naisip niya na baka kukunin niya ang mga ito. Kitang-kita ang galit ni Das kay Pagan sa pagbebenta ng mga alipin at napansin niya na wala ng buhay ang kanilang mga mata, na ibig sabihin ay mga ulila din sila tulad niya. Bago pa makagawa ng anumang padalos-dalos si Das, hinawakan ni Alna ang kanyang kamay at sinabihang kumalma. Sinabihan siya ni Maya na huwag gumawa ng ganoong nakakatakot na mukha sa harap ng mga bata. Sinabi ni Maya kay Pagan na hindi nila nais bumili ng mga alipin, ngunit sinubukan ni Pagan na ipaliwanag na mali ang iniisip nila at hindi alipin ang dalawa. Kung hindi niya kinuha ang mga ito bilang mga produkto, malamang ay patay na sila. Sa nayon kung saan ipinanganak ang 2 bata, iniiwasan sila ng mga taga-nayon at sinabing magdadala sila ng kalamidad at papatayin na sana sila. Kinuha sila ng kanilang mga magulang at tumakas mula sa nayon at sa mga panahong iyon ay nakilala sila ni Pagan. Gayunpaman, mas malala pa ito sa kayapang hawakan ng mga magulang at pareho silang nagkasakit. Alam nilang bilang na ang kanilang mga araw. Kaya nakiusap sila kay Pagan na alagaan ng mga bata, ngunit tumanggi si Pagan dahil hindi naman siya gumagawa ng kawang-gawa. Binayaran ng mga magulang si Pagan at sinabi sa kanya na pwede niya silang kunin bilang mga produkto, ngunit ang lahat ng pera na ibinigay nila sa kanya noon ay ubos na at ang kambal ay nagpapabutas ng kanyang bulsa, kaya nagmakaawa siyang kunin na ito ni Das. Pumayag si Das at sinabi sa kanya na kukunin niya ang kustodiya ng kambal at magbabayad ng mga materyales upang mabayaran ang nagastos niya sa pagsuporta sa kanila. Binuhat sila ni Das at tinanong kung ilang taon na sila at kung anong mga laro ang gusto nilang laruin, ngunit hindi sila sumagot. Patuloy na nagtanong sa kanila si Das, ngunit walang nakuhang sagot. Kaya inisip niya na wala silang mga pangalan at nagpasyang siya na ang magpangalan sa kanila. Pagkatapos, nagsalita sila at sinabi sa kanya na hindi nila gusto ng bagong pangalan. Ginamit niya ang pagkakataong iyon upang hingin ang kanilang mga pangalan at sinabi nila sa kanya na ang kanilang mga pangalan ay Senador na I at Ihan. Sinabi ni Das sa kanilang dalawa na gusto niyang maligo sila kasama ng kanilang bagong nakatatandang kapatid na si Alna at magpalit ng damit at sumang-ayon sila. Sinabi ni Maya sa kanila na pagkatapos noon ay magkakaroon sila ng steamed potatoes at sinabihan ni Klaus si Das ng good job sa pagkalimot sa kanilang mga pangalan. Sinabi ni Das sa kanya na gusto nilang protektahan ang mga pangalan na ibinigay sa kanila ng kanilang mahal na mga magulang. Nagulat si Klaus kung gaano kagaling si Das sa mga bata at sinabi sa kanya ni Das na bago ang digmaan ay para siyang naging tatay-tatayan ng ibang mga ulila at umaasa siya na nasa maayos na kalagayan ang lahat. Dinala ni Alnes sina Senador na I at Ihan kay Das at hindi inasahan ni Das na ganoon kadali silang magbubukas ng loob sa kanya kaya tinawag niya sila sa kanilang pangalan at pinuri ang kanilang mga bagong damit. Alam ni Maya na hindi sila mga batang tao, ngunit pakiramdam niya ay magiging maganda ang mga ito para sa nasasakupan. Manunood siya at titingnan kung ano ang mangyayari. Binigyan ni Alnes sina Senador na I at Ihan ng mga hiyas at ipinaliwanag ang kahulugan ng kanilang mga pangalan. Ang ibig sabihin ng Senador na I ay ang isang maganda tulad ng buwan at ang Ihan ay nangangahulugang banal na buwan.
Sinabi ni Alna sa kanila na malamang na may malalim na pagmamahal ang kanilang mga magulang sa buwan at iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa kanila ang mga inahiyas. Sinasabing ang kapangyarihan ng buwan ay nakatago sa loob ng mga ito. Naalala ng mga bata ang kanilang mga magulang at nagsimulang umiyak. Sinabi ni Das sa kanila na pareho silang naging matapang mula nung umalis sila sa kanilang minamahal na mga magulang, ngunit hindi na nila kailangang pigilan pa ito. At kapag gusto nilang umiyak, dapat ay ilabas nila ito. Nagtanong si Das kay Alna kung ano ang sinaunang wika na binanggit niya at ipinaliwanag ni Alna na ito ay isang sinaunang wika na umiiral na lamang sa mga alamat. Wala nang gumagamit nito ngayon at hindi niya alam kung ito ba ay purong tradisyon ng mga Onichin, ngunit ang dalawang bata ay mukhang hindi tao. Sinabi niya kay Das na posibleng nagkaroon ng ugnayan ng kanilang mga tao noon sa mga Onichin. Sa araw na iyon, ang Ailok Village ay naging mas masigla at maingay. At 10 araw ang lumipas, nag-aaway sina Senador Nai at Ihan dahil kinain ni Senador Nai ang patatas ni Ihan. Humingi ng tawad si Ihan, ngunit sinabi ni Senador Nai sa kanya na itinatabi niya iyon para mamaya. Sinubukan ni Das na ibigay kay Senador Nai ang kanyang patatas, ngunit ayaw ito ni Senador Nai. Umiilaw ng berde ang sungay ni Alna, at sinabi niya kay Das na may isang nag-iisang tao na nakasakay sa kabayo mula sa silangan. Nagdesisyon si Das na puntahan at tingnan ito, at sinabihan siya ni na Senador Nai at Ihan na umuwi agad. Tiniyak sa kanila ni Das na uuwi siya agad. Nakita ni Das ang tao at sinabi ni Alna sa kanya na lumabas na puti ang taong iyon sa kanyang sungay, na ibig sabihin ay wala itong masamang intensyon sa kanila. Bumaba ang tao sa kabayo at nagpakilala bilang Camalots. Naglilingkod siya kay Elden Kaz, ang bagong pinuno ng teritoryo ng Kazdex. Sinabi niya kay Das na gusto siyang makipagpulong ni Elden at papunta na ito. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Camalots kung maaari ba siyang tanggapin sa kanyang mansyon, ngunit tumanggi si Das at sinabing kikitain niya ito doon mismo. Umalis si Camalots para ipaalam kay Elden ang impormasyon, at naisip ni Das na dahil may bagong pinuno na, ibig sabihin ay naging matagumpay ang rebelyon ni Alna. Hindi hahayaan ni Das na makalapit sa nayo ng Ailok ang sinumang napapaligiran ng mga aliping babae. Nakita ni Das na papalapit na ang bagong pinuno ng teritoryo ng Kazdex at naalala niya ang sinabi ni Maya na balita raw na may maraming aliping babae si Elden na nag-aasikaso sa kanya. Talagang ikinagagalit ni Das ang buong ideya ng pang-aalipin. Kaya naman mahigpit niyang hinawakan ang kanyang palakol dahil sa galit at sinabing hindi niya hahayaang makalapit man lang sa nayo ng Ailok ang isang lalaking nag-iingat ng mga alipin. Sinabi ni Alna kay Das na umiilaw ng asol na kulay si Elden. Hindi ito kasing tindi ng kay Das, ngunit medyo malakas pa rin ito, at walang sino man sa mga kasama niya ang nagkulay pula. Bumaba si Elden sa karwahe, tumakbo palapit kay Das at humingi ng tawad sa paglapit sa kanya. Ngunit sinabi niya kay Das na kailangan niyang makilala ng personal ang lalaking hinahangaan niya, at saka siya nagpakilala. Bata pa lang si Elden ay mayroon na siyang lubos na paggalang sa bayaning tagapagligtas ng kaharian, at inisip niya na dapat ay maging maayos ang pakikitungo niya rito. Nangako siyang wala siyang gagawing masama at umaasa siyang hindi nagalit si Das. Sinabi ni Das sa kanya na hindi siya nagalit at humingi siya ng tawad kay Camelot sa kanyang magaspang na pakikitungo kanina. Sinabi ni Elden kay Das na walang dahilan para mag-alala sa kawalang galang at malaya siyang huwag nang maging formal sa kanila. Tinanong ni Elden si Das kung sino ang babaeng nakatayo sa tabi niya at parehong nagulat sina Das at Alna na napansin niya ito. Sinabi ni Elden kay Das na magaling siyang magtago, ngunit matalas ang kanyang mga tainga at ilong kaya alam niyang nandyan siya. Sinabi niya na may mabuti at mabait na amoy si Alna, tulad ni Das. Ngunit mas nagulat si Das sa katotohanang hindi tumatalab sa kanya ang pagtatago. Nagpakita si Alna, at nagulat si Elden nang makita niyang may sungay si Alna sa ulo, at tinanong siya kung ano ang kanyang lahi. Humarap siya kay Das at tinanong kung ano ang relasyon nito sa kanya, at ipinaliwanag ni Das kay Elden na Alna ang pangalan niya at siya ang kanyang mapapangasawa. Ngunit itinama siya ni Alna sa pagsasabing siya ay asawa nito. Tiningnan ni Elden ang sungay at tinanong siya kung siya ba ay isang demi-human, at sinabi ni Alna sa kanya na siya ay isang onin at ipinanganak siyang may sungay sa ulo. Hindi pa niya naririnig ang palitang demi-human, kaya hindi niya alam kung paano sisigot. Ipinaliwanag ni Elden na ang demi-human ay isang pangkalahatang tawag na ginagamit para sa mga nilalang na hindi tao ngunit katulad nila, at may iba't iba silang uri gaya ng taong hayop at taong isda. Sumagot si Alna na kung tama ang sinasabi niya, siya nga ay isang demi-human. Nangilid ang luha sa mga mata ni Elden at nagsimula siyang umiyak. Tinanong ni Elden si Das kung nagkaanak na ba sila ni Alna, ngunit sinabihan siya ni Das na tumigil sa pag-iyak at wala pa silang anak ni Alna. Gayunpaman, sinabi ni Alna na plano niyang magkaroon ng 10 anak kay Das at nagulat si Das na sasabihin niya ang ganoong bagay.
Ipinaliwanag ni Alna na wala pa silang sariling anak ngunit nagpapalaki si Das ng dalawang ulila na mukhang mga demi-human. Nagulat si Elden nang marinig na may asawang demi-human at mga anak na demi-human si Das at mas lalo siyang umiyak kaysa kanina. Nagsimulang magbago ang itsura ng mukha ni Elden at ang kanyang mga tainga at ilong ay lumaki at naging katulad ng sa elepante. Sumigaw siya na sa wakas ay nakahanap na siya ng isang kasama at iyon ay walang iba kundi si Das habang binubuhat niya ito gamit ang kanyang trunk. Nagulat si Das at tinanong si Elden kung siya rin ba ay isang demi-human. Ngunit bumagsak si Elden sa lupa dahil sa sakit habang matinding pinagpapawisan at tinanong siya ni Das kung ayos lang siya. Sa loob ng karwahe, nakahiga si Elden habang tinatanong ni Das si Camalots kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Elden kay Camalots na ayos lang sa kanya na sabihin kay Das ang totoo. Ipinaliwanag ni Camalots kay Das na si Elden ay isang kalahating demi-human na ipinanganak mula sa isang demi-human at isang tao, at kaya niyang mag-anyong kahit anong gusto niya ngunit ang paglipat sa bawat anyo ay sobrang nakakapagod. Bihira ang mga kalahating demi-human at ang pagiging ganito ay isang bentahe para kay Elden. Gayunpaman, ang hindi pagkakaroon ng isang permanenteng anyo ay nagdadala ng ilang paghihirap para kay Elden, at iyan ang dahilan kung bakit hindi niya kakayanin kung wala ang tapat na pag-aalaga ng kanyang mga asawa. Umupo si Elden at sinabi kay Das na labis siyang natuwa nang marinig niyang kasal ito sa isang demi-human, kaya sa sobrang pananabik ay kusa siyang nagbago ng anyo nang hindi sinasadya. Sinabi ni Das sa kanya na huwag na itong alalahanin at nagtanong siya tungkol sa rebelyong nangyari kanina. Sinabi ni Elden sa kanya na ginawa niya yon para protektahan ng mga taong mahalaga sa kanya. Nagsimula ang lahat ng ipinanganak si Elden. Ang dating pinuno na nagngangalang Encars ay mayroon ng asawa at anak ngunit ang ugali ng kanyang panganay na anak ay kasing sama rin ng sa kanya. Inilayo ni Encars ang kanyang panganay na anak na masyadong katulad niya. Samantalang tuwang-tuwa siya sa kanyang matalino at gwapong anak na ipinanganak ng isang aliping lahing elepante. Idineklara ng pinuno na siya ang kanyang totoong anak at binigyan ng bata ng posisyon at kapangyarihan at ang anak na iyon ay si Elden. Hanggang sa mag-5 taong gulang si Elden, akala niya ay isa siyang ordinaryong tao. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbunyag sa totoong pagkatao niya at nalaman niyang ang tunay niyang ina ay ikinulong bilang isang alipin. Kaya simula noon, lihim na kinilala ng mas mabuti ni Elden ang kanyang ina at nagtrabaho siya ng patago para protektahan ang mga demi-human habang inililihim ito kay Encars na mas gugustuhing ikadina ang mga ito. Gusto ni Elden na gumawa ng isang mundo kung saan ang lahat ay maaaring mamuhay ng masaya. Ang mga asawa ni Encars ay pawang mga alipin, ngunit iniligtas sila ni Elden, at dahil na-inspire sila sa kanyang mga prinsipyo, nagdesisyon silang maging kanyang mga tagapag-alaga. Tinanong ni Alna si Camalots tungkol sa mga usap-usapan na ang pangalawang anak ng pinuno ay inaasikaso ng grupo ng mga aliping babae. At ipinaliwanag ni Camalots na isa lamang itong chismis na sinadya nilang ipakalat. Ngunit sa totoo lang, mahal na mahal ni Elden at ng kanyang mga asawa ang isa't isa ng buong puso. Gayunpaman, hindi naging madali ang pananatili ng panlilinlang at nagalit ng husto si Encars nang malaman niya ang tunay na layunin ni Elden. Kaya idineklara niyang papatayin niya ang bawat isang demi-human sa teritoryo, kabilang sina Elden at ang ina nito. Ngunit nagtayo si Elden ng isang hukbo para protektahan ang mga demi-human. At pagkatapos ng isang matinding labanan, natalo niya ang puwersa ni Encars. Naiintindihan na ngayon ni Das kung ano ang ibig sabihin ni Elden sa pagprotekta sa mga taong mahalaga sa kanya. At humingi ng tawad si Elden dahil nakalimutan niya ang kanyang sarili sa sobrang pananabik kanina. Ngunit nang marinig niya na ang bayani ay may pamilyang demi-human, inisip niya na si Das ay siguradong isang taong may kaparehong pangarap at damdamin. Tinanong siya ni Das kung ang bayaning tinutukoy niya ay siya mismo. At sumagot si Elden ng oo, at siya ang bayaning tagapagligtas ng kaharian na nagtungo sa Kasdex. Tinutupad niya ang huling habilin ng kanyang mga magulang at inililigtas ang mga mahihina. Pinapatay ang libu-libong kalaban at ginagamit ang kanyang mga kamao para hikayatin ng mga malulupit na maharlika na magbago. Sinabi ni Camalots kay Das na ang kanyang kwento ng kabayanihan ay itinanghal bilang isang dula sa kabisera para palakasin ang moral at mag-recruit ng mga voluntaryong sundalo. Tila baga, itinigil ang mga pampublikong pagtatanghal sa sandaling nakialam ang mga maharlika, ngunit ang kwento ay nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao at ngayon ay alam na ng lahat ang kanyang kwento. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Das, ngunit sigurado siya na ang malaking bahagi ng kwento ay pawang gawa-gawa lamang. Hindi pinaniniwalaan ni Elden ang bawat detalye ng kanyang narinig, ngunit naririnig niyang pinag-uusapan ito ng mga umuwing sundalo at patuloy na lumalaki ang kanyang reputasyon. Ngayon na nakilala na ni Elden si Das, sinabi niya na mas higit pa si Das kaysa sa mga kwento.
Kaya umaasa si Elda na magiging magkasundo sila at makakapagtrabaho patungo sa isang mundo kung saan ang mga demi-human at mga tao ay payapang namumuhay ng magkasama. Sinabi ni Das kay Elda na sinusuportahan niya ang pangarap na iyon at sa kanyang nayon, ang mga tao at mga demi-human ay payapa ng namumuhay ng magkasama. Naisip din niya na magandang makita ito sa mas maraming lugar. Kaya sinabi niya kay Eldan na gusto talaga niyang maging kaibigan nila si Eldan at ang kanyang mga tao. Nagsimulang manggilid ang luha sa mga mata ni Eldan at sinabi ni Das sa kanya na talagang papuri-puri ang kanyang mga prinsipyo. Naisip ni Das na maaari pa siyang mas maging proud dito kaya hindi siya dapat mahiya at nagsimulang umiyak ng matindi si Eldan. Naiintindihan na ni Das at Eldan ang sitwasyon sa teritoryo ng isa't isa. At sinabi ni Das kay Eldan na inutusan niya ang isang naglalakbay ng mga ngalakal na ipalaganap ang balita tungkol sa kanyang teritoryo para makakuha ng mas maraming nasasakupan. Ngunit tinanong pa rin ni Das si Eldan kung may iba pa ba siyang mungkahi. Sinabi ni Eldan sa kanya na ipapakalat din niya ang balita sa Casdex. Ngunit may kailangan muna siyang gawin. Naisip ni Eldan na mapapahamak siya kapag hindi siya nakapag-ipon ng mas malaking imbakan ng pagkain, kaya sinabi niya kay Das na dapat na siyang magsimulang mag-produce ng pagkain sa loob ng kanyang teritoryo, lalo na kung plano niyang magkaroon ng mas maraming nasasakupang darating. Tila malayo pa ang taglamig, ngunit maaari itong dumating nang hindi nila namamalayan. Kung hindi sila maghahanda ngayon, pagsisihan nila ito sa huli, kaya nagpasalamat si Das sa kanya para sa payo. Sinabi ni Eldan sa kanya na plano niyang maging kapaki-pakinabang hanggat maaari kay Das pagkatapos ay umalis na siya. Pagdating ni Das sa bahay, ginamitan siya ni na Senador Nai at Ihan ng isinumpang salita at sinabi sa kanya na ang tagal-tagal nilang naghintay at nagsinungaling siya na uuwi siya agad. Pagkatapos makatulog ni na Senador Nai at Ihan, tinanong ni Alne si Das kung sigurado ba siyang hindi niya dapat pinagalitan ng mga bata dahil pinalo at sinipa nila si Das. Ipinilit pa nilang magpuyat dahil nagsinungaling siya. Naisip ni Das na hindi iyon magandang asal, ngunit hinayaan na lang niya ito dahil siya ang sumira sa pangako at gusto niyang magsimulang humingi ng tawad. Pangkaraniwan na sa mga batang kapapasok pa lang sa isang pamilya ang magsalita kung ano ang gusto at maging malikot para subukan ng mga matatanda, ngunit sinabi ni Das na kung magpapatuloy ito, mapipilitan siyang ituwid ang mga ito. Kinausap ni Das si Alne tungkol sa sitwasyon sa produksyon ng pagkain, tulad ng binanggit ni Eldan kanina, at sinabi niya sa asawa na magsisimula siyang magbungkal ng bukid. Ipinaliwanag niya na marami siyang ginawang trabaho sa bukid bago ang digmaan, kaya gusto niyang isipin na sanay na siya rito. Nagsimulang umilo ng berde ang sungay ni Alna at sinabi niya kay Das na may nanghihimasok, ngunit tinanong siya ni Das kung sigurado ba siyang hindi lang ito sina Eldan at ang mga tao nito. Sumagot siya na ang mga nanghihimasok ay nagmumula sa ibang direksyon kaysa sa dinaanan ni Eldan Palis, at walang matinong tao ang pag-alagala sa gabi. Naisip ni Das na siguradong mga bandido ito at nagdesisyon siyang pumunta at tingnan, ngunit sinabi ni Alna na susunod din siya. Tinanong siya ni Alna kung paano niya kaya silang mahanap ng walang tulong at ipinasa niya ang tungkuling bantayan ng bahay kay Klaus. Habang nasa labas sila, naghahanap ang mga bandido at nagtataka kung may mga tao ba talagang nasa mga bukirin. Wala man lang silang nakitang ni isang puno sa paligid. Sinabi ng isa sa kanila na nasa tamang daan sila at nagreklamo itong gumastos siya ng malaking halaga para upahan sila at kung hanggang salita lang sila, maaari na nilang ibalik ang pera niya kaagad. Ngunit sinabi nila sa kanya na walang dapat ipag-alala at gagawin nila ng tama ang trabaho. Tinanong nila siya kung bakit kailangan nilang gawin iyon sa isang gabi na walang buwan at tinanong niya sila pabalik kung hindi pa ba nila naririnig ang tungkol kay Das, ang bayaning tagapagligtas ng kaharian. Hinding-hindi nila siya matatalo sa harapang laban sa gitna ng araw. At kung mabigo silang gulatin siya, wala silang magiging laban sa kanya. Ngunit inisip nilang mga pekeng chismis lang iyon at imposibleng matalo sila dahil napakarami nilang mandirigma. Sinabihan sila ng taong umupa sa kanila na huwag silang sisigat-sagot sa kanya. At kung mahanap nila si Eldan, dapat din nila itong patayin. Tinanong nila kung magbabayad ba siya ng dagdag para sa pagpatay kay Eldan. At sinabi niya na babayaran niya sila ng 100 pilak na barya para kay Eldan at isang bonus na 10 gintong barya para kay Das. Sinabihan ng leader ng grupo ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na maghanda dahil ito ang kanilang unang malaking trabaho matapos ang mahabang panahon. Bago pa sila matapos, isang palaso ang pumunta sa direksyon nila at tumusok sa isa sa mga tauhan ng bandido. Mas marami pang palaso ang dumating sa kanila, kaya inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na itapon ang mga sulo at tumira papunta sa pulang ilaw sa unahan. Lumipad palayo ang pulang ilaw at nagtaka ang leader kung ano yon.
Mas marami pang palaso ang ipinutok sa kanila at naisip ng leader na masyadong asintado ang mga palaso para sa ganoong kakaunting tira at nagtaka siya kung paano nalalaman ng tao kung nasaan sila. Sinabihan sila ng leader na patuloy na iputok ang kanilang mga palaso at maaari silang manalo kung lalabas ang mga kalaban. Dumaing sa sakit si Alna at narinig siya ng leader ng grupo ng mga bandido, kaya inutusan niya ang mga ito na palibutan ang lugar. Sumugod silang lahat, ngunit mabilis na sumabak si Das at pinabagsak sa lupa ang dalawang lalaki gamit ang kanyang palakol. Nagulat ang leader nang makita niyang nauubos ang kanyang mga tauhan ng dahil sa iisang tao. Nakakita siya ng berdeng ilaw at nagtaka kung isa ba itong demi-human at sumigaw siya na lumabas ito. Tinambangan siya ni Das at binali ang kanyang espada tapos ay agad siyang sinipa palayo. Naisip ng leader na kahit pabayaran sila ng 100 gintong barya ay hindi sapat yun para labanan nila si Das. Tumakbo palayo ang taong umupa sa kanila at nagsimulang sumakit ang kanyang sugat. Noong nasa lungsod pa si Das, nagalit sa kanya si Das bilang isang karaniwang mamamayan at tinapakan ang kanyang bayag, kaya nangako siyang maghihiganti kay Das. Sinisermo na ni Das ang mga bandido na gumawa sila ng isang napakatangang desisyon nang subukan nilang patayin sila. Sinabihan sila ni Alna na umalis na bilang parusa at naisip ni Alna na hindi talaga iyon parusa. Natuwa si Alna na nakakuha sila ng napakaraming sandata mula sa kanila at nagtanong si Das kung may presyo pa ba ang mga sira-sirang sandata. Sinabi ni Alna sa kanya na napakahalaga ng bakal dito. Habang pauwi, pinag-usapan ni Alna at Das kung paano sila nagkakilala. Ginamit ni Alna ang kanyang kakayahang magtago para makalapit kay Das, hinalikan ito sa pisngi at tumakbo palayo dahil sa hiya. Pinuntahan ni Das si Mole para sabihin na gusto niyang magbungkal ng bukid sa damuhan. Napag-usapan na nila ito ni Alna, ngunit sinabi sa kanya ng dalaga na matagal nang sinasabi ng mga tao sa nayo nila na hindi tumutubo ang mga pananim doon. Tinanong ni Das kung paano sila nakakakuha ng mga halamang gamot at ipinaliwanag ni Alna na itinatanim nila ang mga ito bilang halaman sa paso. Hindi niya alam kung paano ito gawin ng mag-isa kaya naisip niya na baka alam ito ni Mole. Kinumpirma ito ni Mole at sinabi kay Das na hindi talaga tatubo ang mga pananim sa mga kapatagang iyon, ngunit sinabi ni Das na ang kailangan niya lang ay ipaliwanag nito kung paano mag-alaga ng halaman sa paso. Kahit na maging mahirap ang pagsasaka, mas gusto niya itong subukan kaysa maupo lang at walang gawin. Sinabihan ni Mole si Das na durugin ang mga verdant leaf stone kasama ng mga buto ng hayop at ihalo ang pulbos sa lupa. Sinabi niya na maganda itong gamitin sa mga halamang gamot na nakapaso ngunit hindi para sa mga gulay. Sinubukan na nilang magtanim sa bukid gamit ang parehong paraan noon ngunit hindi ito kailanman gumana. Tinanong ni Das kung ano ang pinagkaiba ng mga halamang gamot sa mga gulay dahil para sa kanya, pare-pareho lang silang mukhang iba't ibang uri ng damo. Inamin ni Mole na hindi niya rin alam ang pinagkaiba ng mga ito, ngunit tingin niya ay alam ito ng mga forest kin. Ang mga forest kin ay mga taong alam ang lahat tungkol sa kagubatan, mga halaman, at pagsasaka. Sabi sa mga kwento, sa isang kumpas lang ng kanilang kamay, kaya nilang gawing matabang lupa na puno ng mga halaman ang kahit anong tigang na lugar. Ngunit hindi pa nakakakita si Mole ng kahit isa sa kanila, kaya hindi siya sigurado kung totoo nga silang nag-e-exist. Gayunpaman, nangako siyang tutulungan si Das sa abot ng kanyang makakaya sa pagbubungkal ng bukid. At kung magtagumpay ito, gusto niyang ituro sa kanya ni Das kung paano niya ito ginawa dahil gusto rin niya ng mas matatag na supply ng pagkain. Sinabi ni Das na iyon talaga ang plano niya simula pa lang at kung magiging maayos ang lahat, dadalhan niya ito ng patatas. Sinabi ni Mole na mataas ang inaasahan niya para sa patatas at sa pagkakaroon ng anak ni Das at Alna. Ngunit ayaw ni Das na mapunta sa Epstein Files kaya sinabi niya na hindi na kailangan. Pag-uwi ni Das, agad na tumakbo ang mga bata para salubungin siya. Napansin nila ang dalang bag ni Das at masayang nagtanong kung may inuwi ba siya para sa kanila. Ibinaba ito ni Das at buong pagmamalaking ipinakita ang mga batong kinolekta niya na umaasang mamamangha sila kung gaano kakintab ang mga ito. Ngunit sa halip, mukhang dismayadong dismaya ang mga bata. Sinabi nila sa kanya na isa lang itong malaking bag ng mga bato at nakakabagot ito. Sinabi ni Francis at Frances sa mga bata na gusto nilang makipaglaro, ngunit sinabihan sila ng mga bata na sa ibang lugar na lang maglaro. Naiwang hiyang-hiya si Das sa buong sitwasyon. Lumapit si Alna sa likuran niya para salubungin siya, napansin ang mga bato, at nagtanong kung ano ang mga ito. Sinabi ni Das na mukhang magagandang mamahaling bato ang mga ito para sa kanya. Naalala ni Alna na hindi talaga nakakaramdam ng magical energy si Das, kaya ipinaliwanag niya na kung nakakagamit lang ito ng mahika, malalaman niya agad na walang kahit anong magical energy ang mga batong iyon. Kung walang magical energy, kahit gaano pa kaganda ang mga ito, ordinaryong bato lang sila at walang kwenta.
Alam na ni Das na nakakaramdam ng magical energy si Alna. Ngunit napaisip siya kung nakakaramdam din ba ang mga bata. Sinabi ni Alna sa kanya na para sa kanilang edad, kakaiba ang galing ng dalawa sa pakiramdam ng magical energy. Minsan nga ay napapansin pa nila ang mga mahihinang bakas na kahit siya ay hindi ma-detect. Kung seseryosohin nila ang pag-aaral ng mahika, baka balang araw ay malampasan pa ng mga kakayahan nila ang mga chieftain. Nagulat si Das nang marinig iyon at sinabing kahit anong landas pa ang piliin nila sa buhay, sigurado siyang may magandang kinabukasan na naghihintay para sa kanila. Nagsimulang durugin ni Das ang mga verdant leaf stone at sinabing dahil hindi naman siya nakakaramdam ng magical energy, mas mabuti pang simulan na niyang ihanda ang bukid. Bago pa siya makapagsimula ng maayos, biglang sinabi ni Alna na may nararamdaman siyang mga taong paparating mula sa silangan. Maraming tao, mga kabayo, at ilang bagay na hindi niya masyadong matukoy. Nagpasya si Das na imbestigahan ito at nagpumilit si Alna na sumama dahil hindi niya ito hahayaang pumunta ng mag-isa lalo na't hindi nila alam kung sino ang parating. Nagpasalamat si Das at sabay silang umalis. Habang tumatakbo, sinabi ni Alna na malapit na silang makita kaya sinabihan niya si Das na dapat na silang huminto. Ginamit ni Das ang scope para mas makita ng maayos at napagtanto niya na si Kamlats ang nagmamaneho ng nangungunang karwahe. Masaya niya itong sinabi kay Alna, ngunit sinabihan siya nito na huwag maging sobrang madrama dahil kakilala naman nila ang parating. Pagkatapos ay tinanong ni Das kung ano ang mga nilalang na humihila sa mga karwahe, at ipinaliwanag ni Alna na mga white geese ang mga iyon. Iyon ang mga kakaibang nilalang na naramdaman niya kanina. Sinabi ni Das na kahit magkaiba ang kulay nila, kamukha pa rin nila ang mga black geese kaya madali silang matandaan. Ilang saglit pa, napansin ni Alna na may gumagalaw sa loob ng isa sa mga karwahe, at nagpasya si Das na tatanungin na lang niya si Kamlats tungkol dito mamaya. Sa loob ng karwahe, nakahinga ng maluwag ang isang daga. Sinabi nito na matapos siyang mahuli sa slave hunt, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, ngunit nagpapasalamat siyang nakapuslit siya sa isang karwahe na papunta sa disyerto. Bigla na lang siyang sinigawan ng ibang mga daga, at sinabing hindi papunta sa disyerto o kahit saan malapit doon ang karwahe. Inasar nila ito at sinabing kahit matalino siyang magbasa, isa pa rin siyang tanga. Sinabi ng natatakot na daga na dapat na silang bumaba agad, ngunit ipinaliwanag ng iba na wala talaga silang balak umuwi. Sa halip, plano nilang patayin ang Dragon Slayer. Tatalunin nila si Das, ang lalaking pumatay ng dragon, at patutunayan kung gaano talaga kalakas ang mga desert folk. Nagreklamo ang daga na sumakay lang siya dahil akala niya ay may plano talaga silang umuwi. At saka, mas malakas pa si Das kaysa sa dragon. Ngunit kumbinsido ang ibang mga daga na mas angat sila kaysa sa mga tao, at naniniwala silang matatalo nila si Das para pilitin ito na ihanap sila ng daan pabalik sa disyerto. Bumaba si Kamlat sa karwahe at nagpasalamat kina Das at Alna sa personal na pagsalubong sa kanya. Ipinaliwanag niyang dinedeliver niya ang lahat ng ipinangako ni Lord Eldan kay Das. Habang nagtatago sa loob ng karwahe, naghanda ang mga daga na tambangan si Das sa sandaling lumapit ito. Aksidenteng nasipa ng isa sa kanila ang natatakot na daga, kaya natomba ito at napalakas ang tili na kumuha sa atensyon ni Das. Pagkalapit ni Das sa karwahe, biglang lumabas ng sabay-sabay ang lahat ng daga at nagsimula ng sorpresang pag-atake. Mabilis na hinarang ni Alna ang bawat tira at pinrotektahan si Das. Mabilis na umatras ang mga daga bago sinubukang tambangan si Alna sa halip, ngunit habang sumusugod sa kanya, ininsulto nila ito. Agad na pinatomba ni Das ang lahat ng daga at idineklara na si Alna ay isang kamanghamanghang babae at hindi niya hahayaang may mang-insulto rito. Nagulat talaga si Alna sa sinabi niya at hindi napigil ang mamula sa kilig. Inutusan ni Kamlat sa mga bantay niya na protektahan sina Das at Alna habang hinuhuli ang bawat natitirang daga. Nang matipon na nila ang lahat, paulit-ulit na humingi ng tawad si Kamlat at sinabing hindi niya alam kung paano siya babawi sa nangyari. Sinabihan siya ni Das na hindi na kailangan, ngunit nagpumilit si Kamlats dahil mga tauhan niya ang mga daga at makakasira ito sa reputasyon niya kung wala siyang gagawin. Nagulat si Das nang marinig na mga tauhan pala niya ang mga ito. Ipinaliwanag ni Kamlats na kahit mukha silang ordinaryong hayop, kahit anong lahi na may sariling wika at kultura ay tinatawag na beastkin. Ang mga partikular na dagang ito ay kabilang sa lahi ng big-eared hopping mousekin. Kahit na nagpupumilit silang tawaging desert folk, galing sila sa disyerto sa labas ng katimugang hangganan ng kaharian kung saan naganap ang mga slave hunt. Iniligtas sila ni Lord Eldan at ipinangakong hahanap ng paraan para makauwi sila, ngunit sa halip na magpasalamat, gumagawa pa sila ng gulo. Nagpasya si Das na ipaubaya na lang kay Kamlats ang parusa sa kanila. Inulit niya na walang utang na loob sa kanya si Kamlats, ngunit kung makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam niya, tatanggapin niya kahit anong paghingi ng tawad ang gusto nitong ibigay.
Nagpasalamat si Kamlats kay Das bago inabot ang isang sulat galing kay Elden. Sa sulat, ipinaliwanag ni Elden na bukod sa mga kagamitan sa pagsasaka na ipinangako niya, naglagay din siya ng mga pampalasa at ilang espesyal na produkto mula sa sarili niyang teritoryo dahil naisip niyang magugustuhan ito ni Das. Niregalo rin niya kay Das ang mga kabayong naghatid ng lahat sa pag-asang may pagpapatuloy nila ang kalakalan at komunikasyon sa hinaharap. Sinabi niya na nasa sabik siyang makita ulit si Das. Nagulat at hindi makapaniwala si Das na binibigay sa kanya ni Elden ang lahat ng ito ng libre at nakaramdam siya agad ng utang na loob rito. Mas lalo pang ginulat ni Kamlat si Das nang ipaliwanag nito na nagpadala rin si Elden ng mga materyales na kailangan para magtayo ng kwadra at hindi na kailangang mag-alala ni Das sa paggawa nito dahil ang mga tauhan niya na mismo ang bahala sa lahat. Masayang tinanong ni Alne si Das kung mapapasa kanila na talaga ang mga kabayo at masayang kinumpirma ito ni Das. Patakbong lumapit si Alna para himasin ang mga ito habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay Das. Sa sobrang tuwa ni Alna, napaakap siya kay Das ng mahigpit at muntik na itong masakal sa sobrang gigil na yakap. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman naging mayaman ang pamilya niya at mula pa noong bata siya, pangarap na niyang magkaroon ng pamilyang may alagang kabayo. Lagi siyang umaasa na dahil napaka-maaasahang lalaki ni Das, makakakuha rin ito balang araw, ngunit hindi niya inakalang mangyayari ito ng ganito kabilis. Tinanong ni Das kung bakit nahirapan sa pera ang pamilya niya at diretsahang sinabi ni Alna na dahil walang kwenta ang kuya niya. Dahil nahiya sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya, humingi siya ng tawad at tinanong kung galit ba ito. Sinabi ni Das sa kanya na kung ibang tao ang gumawa noon, baka nagalit siya, ngunit dahil si Alna iyon, ayos lang sa kanya. Medyo nakakahiya lang, kaya pinakiusapan niya ito na medyo bawasan ang pagiging malambing kapag may ibang tao sa paligid at masaya naman siyang pumayag. Namangha si Klaus sa mga white geese. Sabi niya, nakakamangha ang mga ito dahil kaya nilang bangkailan ang lupa nang hindi man lang napuputol ang damo. Muntik na siyang mawala ng kontrol sa araro, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ni Maya na hawakan ng mahigpit ang mga hawakan. Matapos silang mag-araro, sumang-ayon ang lahat na hayaang magpahinga ang lupa ng mga 3 araw bago magtanim ng anumang buto. Ipinaliwanag ni Maya na sa nayo nila noon, gumagamit sila ng abo ng kahoy para mapanatiling malusog ang lupa. At nagmungkahi rin siya na gumawa ng isang sistema para sa patubig dahil hindi kalakihan ang malapit na sapa at baka kailanganin nila ng sobrang tubig kapag tag-araw. Buong pagmamalaking sinabi ni Klaus na palagi siyang humuhukay ng mga butas noong panahon ng digmaan, kaya napakasanay na niya rito. Pabirong tinanong ni Das kung gusto ba nilang gumawa ng magkasama bilang pag-alala sa nakaraan, at masayang pumayag si Klaus. Bago pa sila makapagsimula, dumating sina Ihan at Senay na hinahanap si Das at tinanong kung tapos na ba itong magsaka. Sinabi ni Das sa kanila na aabutin pa ito ng ilang linggo. Tinanong niya kung may kailangan ba sila. Pagkatapos magpalitan ng kabadong tingin, sinabi na lang ng mga bata na handa na ang pagkain at pinapasando na siya ni Alna. Nagulat si Das. Naglakad pa sila ng malayo para lang ihatid ang mensahe. Habang buhat-buhat sila pabalik, napansin niya na kakaiba ang kinikilos nila at napaisip kung anong problema. Tahimik na nagtanong ang mga bata kung mahirap daw ba ang magsaka, at sinabi ni Das na hindi naman talaga. Tinanong ulit nila kung malulungkot ba siya kapag may nilihim sila sa kanya. Sinabi ni Das na kung masama ang sikretong iyon, baka malungkot siya, ngunit kung hindi naman, hindi siya malulungkot. Pagkarinig doon, biglang tumalon sina Ihan at Senay mula sa pagkakabuhat niya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa bahay. Patuloy na tinatanong ni Das kung bakit nila tinanong iyon, ngunit walang sumagot sa kanya ni isa man sa mga bata, at wala rin silang binanggit kay Alna. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik din sila sa pagiging masayahin at unti-unting nakalimutan ni Das ang buong pag-uusap nila. Nang lumipas ang 3 araw, dinalhan ni Alne si Das ng ilang buto at ipinaliwanag na ang mga ito ay buto ng mabilis lumaking halamang gamot na Yen-Oshi, na kadalasang tumutubo na kinabukasan. Umalis si Das para silipin ang kwadra at nagulat siya nang makita na tapos na ang buong istruktura sa loob lang ng 3 araw. Ipinaliwanag ni Kamlats na gumamit lang sila ng mga prefabricated na materyales na kailangan na lang buuin. Bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila, inalok ni Das si Kamlats ng ilang parte ng dragon, ngunit agad na tumanggi ang lahat dahil sobrang mahalaga at bihira ang regalong ito. Kalaunan ay napapayag din sila ni Das na tanggapin ito sa pamamagitan ng pagsasabi na iiwan lang niya ang mga materyales sa kanila para magamit nila para sa kanyang kapakinabangan balang araw. Habang naghahandang umalis si Kamlats, nagsimulang umiyak sina Ihan at Senay. Sinabihan sila ni Alna na hindi sila pwedeng manatili sa loob at umiyak habang buhay dahil lang mamimiss nila siya. Pagkatapos nilang umiyak, kailangan pa rin nilang alagaan ang mga kabayo dahil kung hindi, iiyak din ang mga kabayo.
Agad na pinunasan ng mga bata ang kanilang mga luha at patakbong umalis para alagaan ang mga ito. Bumalik si Das para silipin ang bukid ngunit nakita niya na walang kahit anong halaman ang tumubo. Sa halip na panghinaan ng loob, nagpasya siyang subukan ulit dahil hindi naman lahat ay nagtatagumpay sa unang pagkakataon. Kinabukasan, ganun pa rin ang eksaktong resulta na nakita niya. Kaya naman, naisip niya na baka kulang lang ang nagamit niyang verdant leaf stone at nagdagdag pa siya. Nang wala pa ring tumubo kinabukasan, magdadagdag sana ulit siya, ngunit pinigilan siya ni Alna. Sinabi niya rito na masisira lang ang lupa kung gagamit siya ng sobra, at malumanay na pinaalalahanan siya na hindi talaga tumutubo ang mga pananim sa damuhan. Nakita ni Naihan at Sene ang pagkadismaya ni Das at nagsimula silang mag-isip kung paano nila ito matutulungan. Habang nag-iisip sila, bigla silang may narinig na isang estranghero na humihingi ng tulong. Dahil sa kuryosidad, sinundan nila ang boses hanggang sa makarating sila sa isang kahoy na kahon. Nang maramdaman ng daga sa loob na may tao sa paligid, agad itong sumigaw at nagmakaawa na iligtas siya. Humingi ng tulong si Sene kay Aihan na ilipat ang kahon dahil masyado itong mabigat para buhatin niya mag-isa. At pumayag naman si Aihan na tulungan siya. Nagsimulang umiyak ang daga at nagpasalamat sa kanila. Nang buksan nila ang kahon, sinabi niya sa kanila na napakatagal na siyang nasa loob nito at utang niya sa kanilang dalawa ang kanyang buhay. Nagpakilala sina Aihan at Sene sa daga at tinanong nila ang pangalan nito. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Aimer at kabilang siya sa big-eared hopping mousekin. Baka hindi halata, ngunit isa na siyang nasa hustong gulang na babae. Pinuri ni Aihan ang salamin ng daga at sinabing bagay ito sa kanya. Sinabi ng daga na siya mismo ang gumawa nito at ipinakita rin niya sa kanila na gumawa siya ng libro para sa pag-aaral at namangha sila. Tinanong nila ang daga kung paano siya nakulong sa kahon. At sinabi ng daga sa kanila na nung tinatangkang atakihin ng mga kasamahan niya si Das, nadamay lang siya sa gulo. Tinanong nila siya kung kaibigan ba siya ni Das, ngunit sinabi niya na hindi pa niya ito nakakausap kahit kailan dahil hindi pa siya nakakalabas ng kahon simula nang dumating siya. Nagkatinginan sina Sene at Aihan, tapos humingi sila ng payo sa daga, ngunit sinabi nila na isa itong sikreto na hindi dapat malaman ni Das at ng iba pa. Pagkatapos nilang sabihin sa daga ang sikreto, gustong linawin ng daga at tinanong sila kung pareho ba silang mula sa tribo na tinatawag na Forest Kin, at sumang-ayon sila. Ang mga Forest Kin ay nakatira sa gubat, pinoprotektahan ito, at nagiging bahagi nito. Binuksan nila ang kanilang mga kwintas at ipinakita sa daga ang buto. Ipinaliwanag nila na kapag malapit ng mamatay ang isang Forest Kin, nilalagay nila ang kanilang lakas at kaalaman sa isang buto at ipinagkakatiwala ang butong iyon sa isang taong malapit sa kanila. Ang taong pinagkatiwalaan nila ng buto ang magpoprotekta at mag-aalaga rito, kaya makakabuo ito ng gubat. Kapag lumaki na ang puno, para itong lapida, at kapag hinawakan mo ito ay makokonekta ka sa nararamdaman ng taong pumanaw. Para rin itong libro na pwedeng gamitin para makakuha ng kaalaman. Sa madaling salita, literal silang mga family tree. At kaya protektahan ng gubat ang mga punong ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mahikang kapangyarihan para mas mapabilis ang paglaki ng mga halaman at makagawa ng mga barrier para itaboy ang sakit at miasma. Sinabi ni Sene na dahil hindi pa sila malalaki, kaya lang nilang magpatubo ng halaman at gumawa ng maliliit na barrier. Ngunit bawal nilang sabihin ito sa mga tao. Ito ang huling pangakong ginawa nila sa kanilang tatay at nanay. Sinabihan sila na huwag ipapakita kahit kanino ang kapangyarihan nila dahil aabusuhin ito ng mga tao kapag nalaman nila. Sumang-ayon ang daga na malamang ay aabusuhin nga ng mga tao ang kapangyarihan nila, ngunit tinanong niya kung bakit sila nakikitira sa mga tao. At sinabi nila sa daga na kailangan nilang tuparin ang pangako nila. Kaya naisip muna nilang tumakas nung una, ngunit nanatili sila dahil sa kabaitan ni Das at dahil pinaalala niya sa kanila ang kanilang tatay at nanay. Sinabi rin nila sa daga na dahil sa sobrang bait ng lahat sa kanila, nagdesisyon silang tumira doon kasama nila. Araw-araw na nagpapakahirap si Das na magbungkal ng bukid. Ngunit nasisipsip ang kapangyarihan ng lupa roon. At kailangan nito ng barrier para mapigilan itong mangyari. Kahit na malaman pa ni Das ang tungkol sa kapangyarihan nila, hindi nila naisip na aabusuhin ito ni Das. Ngunit nangako sila sa mga magulang nila at ayaw nilang sirain ang pangakong iyon. Tinanong sila ng daga kung gusto nilang maglagay ng barrier nang hindi sila nabibisto, at sumang-ayon sila. Sinabi ng daga na gawin nila ito ng 10 oras ng gabi kapag tulog na ang lahat, ngunit sinabi nila sa daga na hindi pwede dahil natutulog din sila sa gabi. Ngunit sinabi ng daga na jijisingan niya sila at dadalhin doon dahil malinaw ang paningin niya sa gabi at kaya niya silang gabayan sa dilim. Natuwa sina Sene at Aihan na nakausap nila siya. Ngunit sinabihan sila ng daga na huwag masyadong ma-excite o kaya ay mabibisto sila.
Pagsapit ng gabi, umiinom ng tubig ang daga at sinabing pakiramdam niya ay buhay na ulit siya dahil hindi pa siya nakakainom ng tubig simula nang dumating siya. Tumalon siya papunta sa tent at nakita ang punit na sinabi sa kanya ni Sene at Aihan. Isiniksik niya ang katawan niya sa butas at nakita ang lahat ng mahimbing na natutulog. Napansin niya si Das at nagdesisyong umikot para hindi niya ito magising. Ngunit nang lalampasan na sana niya ito, isang matapang na amoy ang pumasok sa ilong niya at muntik na siyang mabisto. Naiintindihan na niya ngayon ang masamang amoy na tinutukoy ni Sene at Aihan. Habang patuloy siya sa paggalaw, narating niya si Sene at Aihan at sinubukang gisingin sila. Sinabi niya sa kanila na kung hindi sila babangon ngayon, wala na silang pagkakataon na gawin ito mamaya dahil aabutin na sila ng umaga. Pagbangon ni Sene at Aihan, lumabas sila at naglakad ng ilang hakbang ngunit huminto at tinanong sila ng daga kung anong problema. Sinabi nila sa daga na madilim at nakakatakot. Ngunit tinanong sila ng daga kung anong ginagawa nila kapag kailangan nilang magbawas sa gabi. Sinabi ng daga na ang sitwasyon nila ngayon ay isang malaking problema dahil hindi sapat ang presensya niya para pag-aanin ang loob nila. Ngunit inilabas ni Sene at Aihan ng mga buto mula sa kwintas nila at humingi ng lakas ng loob sa kanilang tatay at nanay. At nang makakuha na sila ng sapat na lakas ng loob, naghawakan sila ng kamay at nagsimulang maglakad papunta sa bukid. Pagkarating nila sa bukid, humingi sila ng 1 minuto sa daga para masimulan ang orasayon para sa barrier. Pumunta sila sa gitna ng bukid at nagsimulang bigkasan ng orasayon para mailagay nila ang barrier. Pagkatapos nilang gawin ang barrier, binuhat nila ang daga sa kamay nila para ibalik siya sa bahay. At sinabi ng daga na tapos na ang trabaho niya roon. Ngunit hindi niya inasahan na dadalhin siya ng mga ito sa loob ng tent nila, kaya sinabihan niya ang dalawa na pakawalan siya kundi ay mahuhuli siya ng iba pa nilang kasama sa bahay. Ngunit bago pa man niya ito masabi, nakatulog na ang dalawa at nagsimula na siyang magpanik. Sa teritoryo ng Kasdex, nag-uusap-usap ang ilang tao sa isang bar tungkol sa pagpunta ni Elden sa Royal Capital para ihandog sa hari ang isang Earth Dragon Magic Stone na nakuha niya mula sa Dragon Slayer. At sinabi nila na malaki ang maitutulong nito para tumaas ang reputasyon niya, at baka maging dahilan pa ito para opisyal siyang kilalanin bilang Lord ng teritoryo. Kung mangyayari yon, patuloy na magiging mas ligtas ang Kasdex mula noon. Sinabi ng isa sa kanila na may narinig siyang usap-usapan na may asawang demi-human ang Dragon Slayer, at sobrang in love ang dalawa na hindi sila nahihiyang ipakita ito. At kinumpirma ito ng Wolf demi-human at sinabing ang kapatid niya ay isa sa mga gwardya ni Camelot at sinabi ito sa kanya ng kapatid niya. Sinabi ng Dear Demi-Human na ang Dragon Slayer ay galing sa silangan at kilala ang mga taga-silangan sa pagkamuhi sa mga Demi-Human. Kaya nagtataka sila kung bakit siya kasal sa isang Demi-Human. Sinabi ng Wolf Demi-Human na sa tingin niya ay may sungay ang asawa ng Dragon Slayer. At nanghula ang Lion Demi-Human na siguro ay isa siyang Rhino. Naisip nila na nakakabaliw na magpakasal ang isang tao sa isang Rhino King. Naririnig ng mga tao sa syudad na naghahanap si Das ng mga bagong nasasakupan at tumatanggap siya ng kahit sino maliban sa mga masasamang tao o kriminal. At nag-aalok pa si Das ng pagkain at matitirhan. Sinabi ng Wolf Demi-Human na may nakita siyang ilang dogkin na nakatayo roon at nakatitig sa karatula. Sinabi ng Lion Demi-Human na mukhang may nagmanipula sa mga big-eared hopping mousekin para subukang atakihin si Das. At sinasabi ng mga mousekin na ang mga monkeykin ang nag-utos sa kanila na gawin ito. Ngunit sinabi ng Wolf Demi-Human na mukha lang itong gawa-gawang kwento ng mga mousekin para takasan ang responsibilidad, at ganoon nga ang lumalabas. Ngunit may iba pang lumapit at nagsabing nilapitan sila ng isang monkeykin na nakasuot ng itim na damit. Habang paalis sa bar ang lalaking nakasuot ng pulang kapa, naglakad siya papunta sa isang eskinita tapos hinubad ang kapa niya at sinabing mga dagalang ang nagawa niyang utuin, ngunit malala pa ang naging palpak ng mga ito. Isang ganap na normal na babae na walang masamang intensyon ang lumapit sa kanya at tinanong siya kung gusto niyang magsaya, ngunit hinawakan niya ang ulo nito at sinabihan na lumayas. Nag-uusap ang dalawang knight kung paanong may bagong lord ang Kasdex at magpapahirap ito sa sitwasyon ng pangalawang prinsipe na si Miser. Ang nakaraang lord ng Kasdex ang kumokontrol sa kanluran at yumayaman si Miser dahil dito. Ang pagkawala ng nakaraang lord ay isang malaking dagok kay Miser. Sinusubukan ni Elda na lumayo kay Miser. Kaya nagtataka sila kung mapupunta ba ang korona sa unang prinsipe na nagngangalang Richard o sa tatlong prinsesa. Ngunit sa tingin nila ay walang pag-asa ang pinakabatang prinsesa na si Diane. Isang knight ang nagmamadaling pumasok para ipaalam sa kanila na umalis si Diane sa Royal Capital kasama ang malaking grupo ng mga sundalo, ngunit sinabi nila na huwag mag-alala dahil baka normal na gawain lang niya ito.
Sinabi niya na hindi iyon ang normal na dami ng dala niya, kundi nasa 200 na sundalo ito, at may dala rin siyang 12 dosenang karwahe na puno ng supply, kaya nagtataka siya kung may sumiklab na bang digmaan, ngunit sinabihan nila siya na problema na iyon ng iba at hindi sa kanila. Kinabukasan, gumising si Alna, at nang makita niyang may hawak na daga si Ayhan, sumigaw siya at tinanong kung ano ang ginagawa ng daga sa tent nila. Pinapaliguan ni Alna sina Seni at Ayhan at tinanong kung ano ang naisip nila at nagdala sila ng daga sa higaan nila. Sinabihan niya ang dalawa na hindi sila papasok ng bahay hanggat hindi sila naliligo sa herbal bath dahil pwedeng magdala ng nakamamatay na sakit ang mga daga. Humingi ng tawad ang daga ngunit sinabihan siya ni Alna na paliguan din ang sarili niya at mabilis naman itong sumunod. Pinagalitan ni Alna ang tatlo at pinaupo sila sa isang tabi para pag-isipan ang ginawa nila. Naisip ni Das na masyado silang apektado rito, ngunit ang mapag-alitan ay nagtuturo sa kanila ng mahalagang aral. Akala ni Das na ang daga ay isang attacker na hindi nila napansin, ngunit sinabi ni Alna na na-register siya bilang isang malakas na asol. Tinawag ni Maya si Das para ipakita kung ano ang nangyari sa Bukid Magdamag at nagulat siya nang makitang tumubo talaga ang bukid sa loob ng isang gabi, ngunit nagtataka sila dahil dalawang magkaibang lupa ang ginamit nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tumutubo ito sa hugis ng isang perpektong bilog. Binati ni Alna si Das dahil hindi niya inakalang magkakaugat ang mga pananim at tinawag niya itong isang himala. Sinabi ni Alna na alam niyang magaling na lalaki si Das at ngayon ay nagbunga na rin ng matibay at walang suko niyang paghihirap. Natuwa si Das na naging maayos ang bukid. Ngunit ang mas nagpasaya pa sa kanya ay ang makitang masaya rin si Alna. Inilalabas ni Das ang kahon na pinagtataguan ni Aimer. Tapos may dumapong kalapati sa kahon at binati si Das. Ngunit nagulat si Das na nakakapagsalita rin ng isang kalapati. Nabitawan niya ang kahon at sinabi ng kalapati na Jiren ang pangalan niya at naglilingkod siya kay Eldan bilang punong mensahero nito. Tinanong siya ni Das kung demi-human din ba siya at sumagot ang kalapati ng oo. Ang lahi nila ay kilala bilang Pigeonkin. Sinabi niya kay Das na nagpunta siya para maghatid ng sulat mula kay Eldan at isa itong apurahan. Tinitigan ni Das ang bag ng ilang sandali bago niya napagtanto na kailangan pala niyang buksan ito. Sinabi ni Eldan sa kanya na may mga small ilk dogkin na interesadong maging mga nasasakupan niya. Kaya gusto niyang malaman kung tatanggapin niya ang mga ito. Tinanong siya ni Das kung ano ang ibig sabihin ng small ilk. Ang mga small ilk ay mas kamukha ng mga ninuno nila at mas mahihina, habang ang mga large ilk naman ay mas malalakas at kahawig ng mga tao. Narinig nila ang tungkol sa nayon mula sa mga large ilk na nagpunta roon at ngayon ay hinahangad nilang manirahan doon ng permanente. Sinabi ni Das sa kanya na kapag nakakuha siya ng pagsang-ayon sa iba pang nasa nayon ay tatanggapin niya ito, at tinanong siya kung ayos lang na maghintay habang nagtatanong siya, at sinabi naman ni Jiren na wala itong kaso sa kanya. Paglingon sandali ni Das, nakita niya si Jiren na naglalaway sa mga beans, at tinanong niya ito kung gusto ba nito ng kaunti, at tuwang-tuwa naman si Jiren. Masaya sina Seni at Ayhan nang marinig nilang may mga asong darating para manirahan sa nayon nila at sinabing makikipaglaro sila sa mga ito. Sinabi ni Das kay Alna na gusto niya itong makausap ng sarilinan tungkol sa isang bagay. Paglabas nila, tinanong niya ito kung may sinabi ba ang mga bata sa kanya, ngunit sinabi ni Alna na wala, bagaman mukhang nagsisisi sila sa nangyari. Nang tinanong niya ang mga bata kung bakit sila may kasamang daga sa higaan, tumanggi silang magpaliwanag. At naisip ni Das na siguro ay may maganda silang dahilan para doon. Kaya mas gusto na lang niyang maghintay hanggang sa kusa nila itong sabihin sa kanya. Tinanong ni Das si Alna kung ano ang tingin nito sa pagtanggap niya ng mas maraming nasasakupan. Ngunit sinabi ni Alna na gawin niya kung ano ang gusto niya dahil tungkulin itong suportahan ang mga desisyon niya. Nagmakaawa si Aimer kay Das at sinabing gusto niyang tumira sa nayon niya at pumayag si Das, ngunit tinanong siya kung galing siya sa teritoryo ni Elden, hindi ba siya makakauwi sa kanila balang araw? Sinabi ni Aimer na gusto niyang manatili kasama ni Seni at Ayhan dahil gusto niya silang tulungang lumaki. Baka hindi halata sa itsura niya, ngunit marunong siyang magbasa at magsulat at may alam siya sa basic math. Kaya sinabi niyang magtatrabaho siya ng maigi bilang tutor ng mga bata o sa kahit anong trabaho, at nagmakaawa siyang hayaan na siyang manatili. Tumingin si Das kay Alna para humingi ng pagsang-ayon, at sinabi ni Alna na hanggat pananatilihin niyang malinis ang mga bagay-bagay, pwede siyang manatili. Nakuha ni Das ang pagsang-ayon ng lahat tungkol sa small ilk at sumulat din siya kay Elda na balak niyang tanggapin si Aimer, kaya dapat iparating din ito ni Jiren. Ginising ni Alna si Das at sinabing may mga bisita sila sa lupain nila. Tumakbo sina Das at Alna papunta sa kanila at sinabi ni Alna na may nararamdaman siyang maraming maliliit na nilalang at isang malaki. Nakita ni Das ang halimaw at tinanong si Alna kung isa ba yon sa mga beastkin na gustong manirahan doon.
Ngunit sinabi ni Alna sa kanya na isa itong leech anaconda at isa itong halimaw. Nakita ni Das na malapit ng lamunin ng isa sa mga dogkin kaya sumugod siya para iligtas ito, ngunit binalaan siya ni Alna na maghintay muna dahil wala silang dalang sandata. Sinuntok ni Das ang anaconda at sinakal ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos patayin ni Das ang anaconda, tumakbo si Alna palapit sa kanya at sinigawan siya dahil kabaliwan ang makipaglaban sa isang halimaw ng walang armas. Ngunit kumalma rin siya dahil tumakbo rin siya ng walang armas, kaya pareho lang silang may kasalanan ni Das. Humingi ng tawad si Das kay Alna dahil sa pagiging padalos-dalos at nangakong magiging mas maingat na siya mula noon. Sumigaw ang dogkin para tawagin ang isa pang aso na nalunok at tinanong kung ayos lang ito, ngunit lumabas ang aso at nakahinga ng maluwag ang lahat dahil ligtas ito. Kinabukasan, nagpasalamat si Keynes kina Das at Alna sa pagligtas sa kanila mula sa higanteng ahas na nakita nila sa daan papunta roon. At dahil sa kanila, nakarating ng ligtas at walang galos ang lahat ng dogkin. Lumuhod sina Das at Alna, at nagpakilala si Das bilang Lord ng Madamong teritoryo. Nagulat si Keynes na makitang bumabati si Das sa kanya na kapantay ang antas niya. Sinabi ni Das sa kanila na naging mahirap ang paglalakbay nila at malugod silang tinatanggap na manatili roon, at nagsimulang yumalulong sa tuwa ang lahat ng small ilk. Nagpasalamat si Keynes sa kanila at nagpakilala naman si Alna sa kanila. Nagsimulang purihin ng lahat ng dogkin ang ganda ni Alna at nagugustuhan niya ang atensyon. Tinanong ni Das si Keynes kung gusto rin ba nitong mandayuhan doon, ngunit sinabi niya na hindi, at nagtatrabaho siya para kay Eldon bilang tagapag-alaga ng lahat ng small ilk. Sinamahan niya ang mga ito bilang gabay nila para sa araw na iyon, at ang mga gustong mandayuhan ay ang tatlong clan na kasama niya. Sinabi ni Keynes kay Das na ang clan na may itim na balahibo ay ang Tide Musty. Sila ay isang clan ng katapangan at malaking lakas. Nagpakilala ang pinuno ng clan bilang si Marv at kinamayan siya ni Das sa paa, ngunit sinabihan si Marv na huwag masyadong maging formal at kausapin lang siya gaya ng pakikipag-usap nito sa kahit sinong tao. Sinabi ni Keynes kay Das na ang clan na may kayumangging balahibo ay kilala bilang Boss NG. Sinabi niya sa kanya na isa itong napakaseryosong clan at tinatawag pa nga silang hindi marunong makibagay. Nagpakilala ang pinuno ng clan bilang si Sido Rio at kinamayan siya ni Das sa paa. Sinabi ni Keynes kay Das na ang clan na may itim at puting balahibo ay kilala bilang Awesome Chef at nagpakilala ang pinuno bilang si Chef at nakipagkamay sa kanya. Sinabi ni Keynes na napakahalaga sa kanila ng mga pangalan ng clan. Kaya dapat subukang tandaan ni Das ang bawat isa. Sinabi ni Alna kay Das na ginamitan niya ng soul appraisal ang lahat at puti si Keynes habang malakas na asul naman ang lahat, at naisip ni Das na nakakagulat ito, ngunit pinutol sila ni Keynes at sinabing nakalimutan niyang banggitin na mahilig magtrabaho ang lahat ng small ilk at masyado silang na-stress kapag wala silang ginagawang trabaho. Tinanong niya si Das kung magiging ayos lang ba ito, at sinabi ni Das sa kanya na maraming iba't ibang trabaho sa paligid ng teritoryo. Halimbawa, kailangan nila ng tulong sa paggawa ng mga balon. Kailangang alagaan ang mga kabayo at baka, at ang mga may gusto ay pwede ring magsilbing sundalo para sa teritoryo. At tuwang-tuwa ang lahat ng small ilk. Tinanong ni Keynes si Das kung seryoso ba siya na pwedeng magtrabaho bilang mga sundalo ang mga small ilk. At sinabi ni Das sa kanya na karaniwang magbabantay sila ng nayon sa gabi at gagawa sila ng kaunting combat training. Sa oras ng emergency, kailangan din nilang sumabak sa labanan. Sinabi ni Keynes kay Das na ayos lang ang mga simpleng trabaho, ngunit hindi sila makakahawak ng armas gamit ang kanilang mga paa at maliliit din sila, kaya kahit gaano pa nila kagusto, hindi ito uubra. Ngunit sinabi ni Das sa kanya na naiintindihan niya ang pag-aalala nito, ngunit pakiramdam niya ay magagawa niya ito ng paraan. Tinanong niya si Keynes kung mananatili ba muna ito roon ng sandali, at sumagot si Keynes ng oo, magre-report siya kay Eldon tungkol sa kung gaano kaayos ang nangyayaring pandarayuhan. Sinabi ni Das sa kanya na kukumbinsihin niya ito na pwedeng maging sundalo ang mga small ilk bago ito umalis. Tinawag ni Das si Klaus at tinanong siya nito kung sila ba ang mga mandarayuhan. Sumagot si Das ng oo at sinabihan si Klaus na ipapakilala niya ang mga ito sa kanya mamaya. Ipinakilala ni Das si Keynes sa kanya at natarante si Klaus nang tignan niya si Keynes at tinanong siya ni Keynes kung may problema ba. Sinabi ni Das sa kanya na gusto niyang ipakita sa kanya ang nayon at sinamahan sila ni Klaus papunta sa nayon. Nakangiting tiningnan ni Alna si Klaus at naisip na madali itong basahin. Pagkalipas ng 10 araw, umiigib ng tubig ang Bosenji clan mula sa isang balon habang nag-aalaga naman ng mga kabayo ang Awesome Chef. 10 araw na simula nang dumating ang mga small ilk sa nayon ng mga ilk at maayos na nagtatrabaho ang lahat. Kaumpisa lang ni Sene at Aihan ng sarili nilang hardin at mukhang maganda ang takbo nito salamat sa tulong ng mga small ilk. Sinasanay ni Klaus ang Tide Musty at sinabihan silang lahat na atakihin siya ng sabay-sabay.
Sumugod sila at madiskarteng pinabagsak siya at pinuri ni Klaus ang maganda nilang ginawa. Nakapatay na si Klaus ng maraming general ng kalaban at isa siyang walang takot na mandirigma na dati nilang tinatawag na head collector. Kaya nakakabilib na umabot lang ng 10 araw bago siya napabagsak ng mga small eel. Noong digmaan, naging malaking problema kay Das ang mga aso ng kalaban. May kakayahan ng mga small eel na tapatan sila at nakakapagsalita pa sila. Kaya kung titingnan ito ni Das, makakagawa sila ng walang kapantay na trabaho. Kaya pa nilang gumamit ng maayos na mga kasangkapan pagkatapos ng kaunting pag-aayos. At nakakaya nilang pamahalaan ng mga pang-araw-araw na gawain at tungkulin sa pagbabantay ng walang anumang problema. Sinabi ni Das kay Keynes na aalis muna siya para tingnan ang bukid at umalis na, ngunit narinig ni Keynes ang tunog ng isang dogkin at may nakitang dogkin sa lapag. Tumakbo si Klaus para tanungin siya kung nasprain ba ang binti niya, ngunit sinabi sa kanya ng dogkin na nadapa siya sa isang bato. Kahit na ganoon, ginamit ni Klaus ang telang nakabalot sa sibat niya bilang bendahe sa dogkin. At ilang sandali pa, tumakbo si Keynes papalapit at sinabi kay Klaus na tutulungan niya itong gamutin ang nasugatang dogkin. Sinabi niya kay Klaus na wala pa siyang nakilalang tao na ganoon kabilis gumamot sa isang nasugatang dogkin. Ngunit sinabi ni Klaus na hindi mahalaga kung saang lahi nagmula ang isang tao at may nasugatang kasama dahil hindi siya nag-iingat at tiningnan siya ni Keynes na namamangha sa sinabi niya. Sa kaharian ng Sonsar sa libingan ng unang hari, sinabi ni Dayan sa kanyang knight na ang mga kayamanan sa libingan ng hari ang magiging pondo nila sa digmaan. Tinanong ng knight si Dayan kung ano ang gagawin niya sa setro at sinabi ni Dayan sa kanya na gagamitin niya ito. Ngunit binalaan siya ng knight na kung kumalat ang balita na pumasok si Dayan sa ipinagbabawal na lugar na iyon at naglabas ng mga kayamanan ng hari, baka maparusahan siya. Ngunit sinabi ni Dayan sa kanya na walang magpaparusa sa kanya at pababagsakin niya si Das dahil sa pagtataksil sa kanila. Gagawin niya ito gamit ang setro na dating ginamit ng unang hari para gawing abo ang 10,000 kalaban. At pagkatapos noon, gagamitin ni Dayan ang kayamanan na itinatago niya kasama ang kanyang mga dragon material para pondohan ang pagbuo ng isang hukbo na pababagsakin ang mga nakikialam niyang kapatid at kukunin ang kaharian para sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang knight na hindi na kailangang mag-alala dahil may isa pa siyang lihim na plano at napansin ni Prinesia na hawak niya ang selyo ng hari. Sinabi ni Dayan kay Prinesia na narinig din niya sa lalaki na noong digmaan ay nagmasaker si Das ng mga inosenteng sibilyan. Tinuturing pa rin si Das bilang bayaning tagapagligtas ng kaharian, ngunit ang mga nakamit niya ay gawa-gawa lang lahat. At sinabi ni Dayan na oras na para ipakita niya ang gawa ng tunay na hustisya. Ang lalaking nagkwento sa kanya ng pekeng kwento ay nakatayo sa isang bangin at pinagtatawanan kung gaano kadaling lokohin ang mga dugong bughaw kumpara sa mga beastkin. Kung papatayin ni Dayan si Das, makukuha na niya ang kanyang paghihiganti. At tapos kung papatayin naman niya si Dayan pagkatapos noon, maipapahiya niya ang kanyang ama at ang iba pa, at makikilala siya bilang bayani sa kaharian. Sa palasyo ng hari, binalitaan ni Prinesia si Prinsipe Richard tungkol sa plano ni Dayan. At sinabi niya rito na ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-espya at mangangalap pa ng impormasyon. Ngunit sinabi ni Richard sa kanya na hindi na kailangan at dapat ay mag-standby na lang siya para sa mga susunod niyang utos. Napabuntong hininga siya at nagsimulang suriin ng lahat ang sitwasyong kinalalagyan nila. Tinanong nila si Richard kung papakilusin ba niya ang mga tropa ng mga noble na nasa paksayon niya. Ngunit sinabi ni Richard na hindi na kailangang makialam dahil kung tutugisin nila ang mga ito, malaki ang panganib na makasalubong nila si Das. Nagtataka sila kung bakit panay ang sabi ni Richard na dapat nilang iwasan si Das at tinanong si Richard kung ganoon ba siya kapanganib. Sinabi ni Richard sa kanila na hindi lang ang pagiging bayaning tagapagligtas ng kaharian ang kanyang palayaw at tinatawag din siya ng mga tao na Das the Kindly at Nobles Das. Ang paraan kung paano niya nakuha ang mga titulong iyon ang nagpapakita ng tunay niyang pagkatao. Noong digmaan, may utos ang hari na patayin ang mga nasasakupan ng kalabang kaharian, ngunit tumanggi si Das na sundin ang utos at sinabihan ng mga sundalo sa ilalim niya na huwag ding pumatay ng kahit sino. Tinanong nila siya tungkol sa isa pang titulo at sinabi ni Richard sa kanila na mayroon dating unit ng militar na binubuo ng mga anak ng mga noble na gustong makilala sa digmaan. Sumama ang isang anak ng noble nang makita niya ang dalawa pang lalaki na nagtatangkang paglaruan ng isang inosenteng sibilyan. Nasa malapit lang si Das kaya tumakbo siya palapit at nagawang pasukuin ang tatlong lalaking naroon at tinanong ang noble kung bakit niya gagawin iyon. Dahil hindi niya nagustuhan ang sagot na ibinigay ng noble, tinapakan niya ang bayag nito. Tinanong nila si Richard kung aatakehin ng isang karaniwang tao ang isang noble, hindi ba siya lilitisin sa palasyo, at sumang-ayon si Richard.
Ngunit dahil nagbigay si Das ng magandang dahilan kung bakit niya ito ginawa, nagdesisyon ng hari na palayasin siya at pampublikong pinuri siya na ginawa niya ang tama bilang nasasakupan ng kaharian. Sinabi ni Richard na hindi pinapalampas ni Das ang mga bumabangga sa kanya at walang pinagkaiba kung sila man ay mga noble o dugong bughaw. Nagulat ang isa sa kanila at tinanong si Richard kung inatake na ba niya ang isang dugong bughaw noon, at sinabi naman ng isa na noong unang panahon ay may isang napakatigas ang ulong bata na pinalaki sa layaw ng kanyang mga magulang, at tinanong niya si Richard kung itutuloy ba niya ang kwento. Sinabihan siya ni Richard na ituloy para lubos nilang maintindihan ang kwento. Nagdeklara si Richard na gusto niyang lumaban sa digmaan at napalibutan siya ng kalaban sa battlefield at nabihag hanggang sa dumating si Das para iligtas siya. Tapos binatukan siya ni Das sa ulo at pinagalitan dahil sa paggawa ng isang napakapadalos-dalos na bagay. Sinabi ni Richard na iyon ang unang pagkakataon na may bomb atok sa kanya. Kahit nung nalaman ni Das kung sino siya, pinagalitan pa rin siya ni Das. At sa sumunod na 3 buwan, pinagtrabaho siya ng husto ni Das. At ganoon ginamit ni Das ang kanyang impluwensya para gawin si Richard na isang masipag, tapat, at kagalang-galang na lalaki na hindi nang didiskrimina sa mga karaniwang tao. Naisip nila na parang mabuting tao si Das at nagtaka kung bakit siya ipinatapon ng hari sa hangganan. Ngunit sinabi ni Richard na hindi siya ipinatapon ng hari. Ipinagkatiwala niya ang damuhan sa mga kamay ni Das dahil naniniwala siyang may magagawa si Das doon. Narinig nila na naiwan si Das doon na walang pera o tulong. At sinabi ni Richard na malamang ay ang kanyang kapatid na si Miser ang nagnakaw ng perang nakalaan para kay Das. Kung pamumunuan ng mga kurakot ang kanilang kaharian, tiyak na babagsak ito. At kaya kailangan nilang may gawin. Inutusan ni Richard si Shield na bayaran si Norris at sinabi kay Norris na kailangan niyang ibalik si Dayan at ang selyo ng hari bago pa man siya makipag-ugnayan kay Das. At kung sakali mang makasalamuhan niya si Das, ibigay rito ang kalahati ng pera dahil magiging malaking trahedya kung mamamatay sa gutom ang bayaning tagapagligtas ng kaharian. Sa teritoryo ng Kasdex, sinalubong ni Elden si Dayan pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ngunit dumiretso agad si Dayan sa punto at sinabi kay Elden na naniniwala siyang papatayin niya si Das, kukumpiskahin ng mga ari-arian nito, at gagamitin ng mga iyon para sa ikabubuti ng kanilang kaharian. Tumakas ang ilan sa mga tauhan niya habang nasa daan, at ngayon ay nakikita niyang kaunti na lang ang bilang ng kanyang mga sundalo, kaya umaasa siyang maaasahan niya ang pakikipagtulungan ni Elden. Sinabi ni Elden sa kanya na kailangan niyang makita ang patunay na traidor si Das. Ngunit ipinakita sa kanya ni Dayan ang isang liham at sinabi na bilang lord ng teritoryo ng Kasdex, inuutusan siyang sumunod sa hiling niya sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang puwersa at pondo para tulungan ang pagsupil kay Das. At nagulat si Elden nang makita ang selyo ng hari. Sinabihan ni Das ang Dogkin na itaas ang tabla para padaluyin ng tubig at masaya silang gumana ito. Lumipad si Jiren papunta kay Das para sabihin ang balita kung ano ang sinabi ni Dayan. Sinusuri ni Elden ang utos ng hari at nalaman nila na walang kaduda-duda na iyon ang selyo na ginagamit ng hari para sa eksklusibo niyang paggamit. Naisip ni Elden kung pwede ba nila silang antalahin, ngunit sinabi sa kanya ng Bonnie na bumibili sila ng oras mula sa handaan sa pagsalubong, ngunit sinabi ni Elden na hindi nila pwedeng hayaang madamay si Das sa labanan para sa kapangyarihan sa Royal Capital. Sinabi nila kay Elden na naiintindihan nila ang nararamdaman niya, ngunit crucial na panahon ito para sa kanya at pinayuhan nila siyang mag-ingat. Personal na kaibigan ni Elden si Das, ngunit hindi siya nagsasalita sa personal na level. Nagbubungkal siya ng mga bukid sa damuhan at ginagawa niya ang hindi pa nagagawa ng sinuman. Kung magiging bangga ng palay ang malawak na damuhan, makikinabang din dito ang teritoryo. Ngunit kung mapapabagsak si Das kasama nito, mawawala rin ang potensyal na iyon. Nakabalik si Jiren sa tamang oras at ibinigay kay Elden ang sagot ni Das, at sinabi ni Das kay Elden na makipagtulungan kay Dayan tulad ng nakasaad sa utos ng hari. Nasa bahay si Das at pinapakintab ang kanyang baluti at naghahanda ang lahat para sa labanang paparating. Sinabi ni Keynes kay Klaus na ayaw niyang mamatay ito, ngunit sinabi ni Klaus sa kanya na ang pagsabi niya niyan ay nagbibigay sa kanya ng galit. Kaya nangako siyang babalik para sa kanya at dapat siyang maghintay rito. Pagkatapos noon, nakita sina Das at Klaus na nakatayo sa bukid at sinusuri ang mga tropang naroon gamit ang isang teleskopyo.